Ano ang hinihintay mo? Babalik na ako agad. Huwag kang hayaang pagtawanan ka ng iba, Yuan Zhao. Anak ni Lu Qingshan hindi marunong mag-alaga ng manok. Tiyak na susundan ko ang iyong iniwang hangarin. Sa katapatan at kalidad bilang pundasyon. Pasimulan ng mga kababayan na sama-samang umasenso. Hayaan na makain ng mas maraming tao ang magagandang manok. Hello Yuan Zhao. Nangyari ang masama sa tatay mo. Hirap sa utak sa county hospital. Umalis ka agad at bumalik. Nangyari ang masama sa tatay ko. Uwi na ako agad sa Xinhuagao. Gusto mo bang ipaalam ko kay Ginoong Zhang? Unahin mo muna ang pagsusuri sa supplier na nasa kamay mo. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagsusuri. Tatay, Bumalik na ako. Naglakbay ng ilang oras. 600 ang naipit sa traffic sa isang bahagi ng daan. Bata na namang nagmamaneho ng mabilis ang hangal na bata. Nagmamadaling umuwi kahit walang pakundangan sa peligro. Hindi nagbago sa loob ng 30 taon. Paano sinasabi ni Sonbo? Manuskrito. Binibilang mo ang buong buhay mo. Nagsimula na akong magtanda mula noong ipinanganak ako. Nang ipinanganak ka, si Chulan ang unang tiyamay din. Iniisip ko na para maiwasan mong hindi mo alam ang lahat sa hinaharap. Pinagtatawanan si Lu Qingshan dahil hindi marunong mag-alaga ng manok ang anak niya. Hindi ko marunong, matutunan ko naman. Ang kasanayan ng 3 henerasyon ng aming pamilya sa pagpapalaki ng manok. Huwag mong hayaang huminto siya. Pangako sa akin, pangako mo. Tiyak na hindi namin siya papayagang maputol. Magpahinga muna tayo sandali. Tulog na lang ang tatay mo. Makakatulog siya hanggang bukang liwayway dahil sa pampakalma. Marami pa bang nag-aalaga ng manok sa Xinhuagao ni Sonbo ngayon? Lahat ng kabataan ay nagsimula ng magtrabaho sa ibang lugar. Ang natitira ay magtatanim na lang ng lupa. O kaya ay pupunta sa pabrika ng pagkain ni Majin Bao. Nag-aalaga ng manok. Yun ang batang lalaki ni Lu Qingshan, di ba? Totoo nga, noong umalis siya noong araw ay nasa 11 lang. Ngayon ay matanda na silang lahat. Nabalitaan na naging malaking manager sa probinsya. Bakit ka bumalik? May nagawang masama ba siya? Huwag kang magbulaan, ang mga tao sa pamilya ni Lao Lu ay hindi pwedeng gumawa ng masama. Siguro ay bumalik lang para bisitahin ang kanyang ama. Sa katawan ng tatay niya, hindi ko masyadong pinapansin. Mag-usap pa tayo ng ilang salita. Dumating na ang anak nila. Lolo Wang, Lolo Zhao, ay taga ako ng distant na bayan. Talagang nasa faraway na estado tayo. Alam mo na ba tungkol sa tatay mo? Alam nilang babalik ako para alagaan siya at hindi naalis. It was a brand even 30 years ago. Ngayon ay walang nakakaalam na. Kuya Lu, si Pangulong Zhang ang nagtanong kung kailan ka uwi. Malapit nang hindi na makontrol ang supply sa trabaho. Si Xiao Zhou, pakiusap sabihin kay Ginoong Zhang. Hindi na ako babalik, nagsasabi ka ng joke. Hindi ito biro. May mga bagay akong kailangang gawin dito sa Binhuagao. Oh, ang mga estudyante mula sa Universidad ng Lu ay bumalik na. Hindi ka na makatiis sa probinsya, di ba? Hindi na kaya ang pagtitiis. Babalik ka muna dito at tumira ng ilang sandali. Mukhang hindi na magtatagal ang sakit ng tatay mo, di ba? Kung babalik ka para ayusin ang mga bagay pagkatapos. Kilala ko ang tao sa libingan sa bayan. Bibigyan kita ng diskwento. Kilala kong tao. Hindi na kailangang alalahanin ang tungkol sa tatay ko, ang dami mong oras. Mukhang hindi maganda ang benta ng pabrika ng pagkain kamakailan. Anong ibig mong sabihin? Walang masyadong ibig sabihin ito. Tinanong kung gaano kaigting ang kasalukuyang inspeksyon sa kalikasan. Ang pag-aayos ng mga additive sa pagkain ng hayop ay isang malaking trend ngayon. Ginoma, mas alam mo ang tungkol sa feed kaysa sa akin. Ikaw na isang asong pinatapon pabalik sa probinsya. Anong karapatan mong mangaral sa akin? Hindi na kita tuturuan pa. Ulitin ko lang, Gold Leopard. Bahala kang maniwala o hindi. Kuya Jin Bao. Mukhang hindi basta-basta ang batang yan. Lumayo ka na. Ako, isang dukha, natatakot sa kanya. Silang sa timog na bahagi ng guli ng aprikot na may taas na 600-800 metro. Pinakamainam na palayain pagkatapos maisara ang layer ng Songxiang Lingxia Mansion. Ang karne dito ay masikip at matibay ang tekstura. Ang kulay ng sabaw ay ginintuang at makintab. Lumana ang mga nakagawian sa probinsya. Tama ang sinasabi ng tatay na nakakaalam ng tungkol sa aprikot at ginto na manok. 30 taon nang hindi nagtatanim ng pataba o gumagawa ng pestisidyo. Malinis ang lupang ito.
Pumunta sa bundok para tingnan. Kumuha rin ng mga sampol ng lupa at tubig para ihanda sa pagsusuri. Balak kong muling itayo ang paliparan. Pero hindi ako nag-isa sa pagkakataong ito. Gusto kong magtatag ng kooperatiba. Ikaw ba ay baliw? Sino pa ang nag-aalaga ng manok sa Xinhua Valley ngayon? Noong nakaraang taon, Majinbao ay nagtatag ng isang kumpanya na may modelong pagsasama-sama ng mga magsasaka. Pautang para sa mga manok na pangsangbol. Mas mababa pa ang presyo ng pagbili kaysa sa halaga ng feed. Nabiktima ang mga magsasaka hanggang sa wala nang natira. Ngayon sinasabi mong kooperatiba. Kaya hindi ka naniniwala kaya hindi ako pwedeng sumunod sa kanyang landas. Ang modelo ni Majinbao ay nagpapautang para sa mga broiler chicks. Mababang presyo para sa mga natapos na produkto. Lahat ng panganib ay nakasalalay sa mga magsasaka. Ang aking plano ay iba. Kooperatiba ang naglalabas ng manok na pangsanggol. Maglabas ng teknolohiya at pagkain para sa hayop. Ang mga magsasaka ay tanging magpapadala lamang ng mga hayop mula sa gubat at magpapalaya ng mga ito sa pamamagitan ng tao. Pagkatapos ay magkakaroon ng isang pagbili. Ang presyo ay nakasulat na ng pauna sa kontrata. Kumikita, binibigay ng mga magsasaka ang 60%. Ang kooperatiba ay kukuha ng 40%. 7% ibibigay sa mga magsasaka. Ikaw ay seryosong nag-aral. Sa seryosong paraan, may isang pahayag sa notebook ng tatay ko. Ang mga nagtatanim ay hindi pwedeng mawalan. Kung mawalan ng lupa, walang magtatanim. Ganon din sa pagpapalaki ng manok. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kung sakaling hindi maganda ang merkado, ikaw ang talo. Alam ko na ako ay nagtatrabaho dito ng 8 taon. Alam ko kung nasaan ang merkado. Manok sa bukirin na pinalaki ng natural. Sa high-end na merkado sa probinsya, may bebenta ito ng 60 hanggang 80 yuan kada kilo. Basta't mataas ang kalidad, hindi ka matatakot sa benta. Matigas ka tulad ng tatay mo. Pero ang pagiging matigas ng tatay mo ay dahil hindi siya naniniwala sa iba. Ang pagiging matigas mo ay dahil naniniwala ka sa iba. Iba ito. Sa tingin mo alin ang mas maganda? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, kung makabangon ang tatay mo, sasabihin niya ang amoy na batang iyan. Mas matapang ang loob niya kaysa sa akin. Tito, ano ang pinapanood mo? Tumingin sa tubig. Anong meron sa tubig na kawili-wili? Nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko ay nasa loob ng bahay nagsusulat ng mga gastos at sinabing hindi na niya kaya pa. Tio, gusto mo bang tulungan kami? Tutulungan ko kayo. Sa tingin mo, papayag ba ang tatay mo? Kahit ayaw niya, kailangan pa rin niyang pumayag. Dahil ako ang may kontrol, ha. Ipapasa sa iyo ang isang lihim. Pinakamalakas makinig sa akin ang tatay ko. Noong huli siyang ayaw pumunta sa ospital. Nag-iyak ako ng 1 beses at pumunta siya, ayos na. Paano kung ayaw ng tatay mo mag-alaga ng manok? Kaya mag-iiyak na lang ako 2 beses. Kumusta na ang kalusugan ng tatay mo, Yuanzu? Nais kong pumunta sa ospital para makita siya noong nakaraang araw. Pinigil ni Sungbo ang tatay mo. Huwag mong sayangin ang oras, magtrabaho tayo ng maayos. Nasa bahay lang. Ate Huang, pumarito ako may naisa ng pag-usapan natin. Magaling ang alaga ng tatay mo noon sa manok. Alam na ng buong bayan. Pero pagkatapos ay dumating si Majinbao. Yung paraan niya ay halos katulad ng sinasabi mo. Anong kumpanya ang nagsasama-sama ng mga magsasaka para sa magkakasamang pagbili? Ito ang presyo nung binili ka ng manok nung binili ka. Sabi niya bumaba ang presyo sa merkado kapag lumaki na ang mga manok. Binawasan ng kalahati ang presyo ng pagbili. Tita Wang, iba ang plano ko. Pakinggan mo muna ako. Hindi kailangang utangin ng mga magsasaka ang mga itlog ng manok. Ang kooperatiba ang nagbibigay ng mga manok, teknolohiya at pagkain. Ang mga magsasaka ay tanging nag-aalaga lamang ng gubat at tao. Pagkatapos ilabas ang mga hayop, magsasama-sama ang kooperatiba sa pagbili. Ang presyo ay nakasulat na sa kontrata ng maaga. Nakasulat sa papel at tinta. Kahit bumaba pa ang presyo sa merkado, hindi pa rin ito bababa. Sinasabi mong talagang kumukuha ang mga magsasaka ng 60%. May isang pahayag sa laptop ng tatay ko na hindi pwedeng mawala. Kapag nawala ang lupa, walang magtatanim. Nangunguna ako sa supply chain sa lungsod ng probinsya sa loob ng 8 taon. Lahat ng itinayo ay mga distributor. Paano mo mapipilit ang supplier na ibaba ang presyo? Ayokong gusto ko ring maging ganito sa Xinhua Gao. Farzu, ang ganda ng pagkakasabi mo. Pero alam mo ba, Noon, ganito rin ang sabi ni Majinhao, tita. Ayoko kumuha ng megaphone. Kukunin ko ang kontrata. Kung hindi ka kampante, kunin mo ang mga probisyon at ipasuri sa iba. Ipapangako ko ang aking pagkatao. Ako ang magbabayad kung talo. Hatiin natin ang kita. magkapareho kayo ng ugali ng tatay mo. Sige, kunin mo muna ang kontrata. Papayuhan ko muna ang anak ko bago magdesisyon. Mas doble pa ito kaysa sa ibinigay ni Majinpao noon. Anong silbi ng doble pa? Noong araw, sinabing 3 bahagi lang ang ibibigay ni Majinpao. Sa huli, binigay lang ang kalahating porsyento.
Yung batang lalaki mula sa pamilya Lao sa lungsod ng probinsya ay nagtrabaho na rin doon. Siguro hindi pareho. Sabi nila isa pang direktor o something. Ano ba ang halaga ng direktor? Si uncle ni Majinbao ay baka pa ang punong barangay. Sa bunganga ng aprikot. Sino ang may mas mataas na posisyon, siya ang masusunod. Pero sabi nila, ang manok sa Lusyan ay talagang masarap kumain. Noong araw, nakatikim na ako isang beses. Ang sabaw na yon, ang bango nito. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang lasa nyon. Malayo si Zeo. Yung cooperative nyo talaga ay hindi kailangang maglabas ng pera. Hindi na kailangan ng manok na pangsanggol. Ang kooperatiba sa teknolohiya ng pagkain ay nag-aambag. Ang inilalabas mo ay ang lakas at pagiging seryoso. Pero wala akong lupang pang-agrikultura. Lahat ng lupa namin ay nagtatanim ng mais. Kahit buong taon, hindi pa rin nakakabenta ng maraming pera. Ayaw ng kagubatan ayos lang. Sa likod na bahagi ng bundok, may 30 munang lumang paliparan ng tatay ko. Sapat na para sa unang batch na gagamitin. Magtrabaho ka muna sa akin. Nagtuturo habang nagtatrabaho ako. Wala akong gaanong kakayahan. Nawawala na ang asawa ko. Si Xiaoya ay hindi makapagsuot kahit bagong damit dahil sumama siya sa akin. Natatakot akong magdulot sa iyo ng abala. Tito Lee, natatakot kang magdulot sa akin ng abala. Pero naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung matakot ka buong buhay mo? Hindi ako makikipag-ayos sa iyo. Tatanungin lang kita ng isang bagay. Maniwala ka man o hindi, naniniwala ako sa tatay ko. Noong nakaraan, pumunta ang tatay mo sa bahay namin para magpagaling. Hindi kinubra kahit isang sentimo. Bumalik pa nga sa akin ang isang pakete ng damo. Pinanatili ko pa rin ang bahay. Magandang tao ang tatay mo. Sa baryo na ito, siya lang ang pinaniniwalaan ko. Kuya Lee, salamat sa pagtulong sa aking ama. Mula ngayon, ikaw ang unang magsasaka sa kooperatiba ng Lu Pamilya. Hindi ito dahil naniniwala ako sa iyo. Dahil naniniwala ka sa kanya. Kailan darating ang mga manok na binhi mula sa Northern Zoo? Sa susunod na araw, maghahanap ako ng 5 uri ng manok sa tulong ng tao sa lungsod ng probinsya. Malakas ang resistensya sa sakit. Karne na angkop para sa maluwag na pakanin sa ilalim. Ang mga manok na bagong silang ay nakatanggap ng unang batch ng pagkain na mahigit sa 30,000. Dagdagan ang pagpapaayos ng bakod. Ang kagamitan sa inumin at ventilasyon ay humigit kumulang 5,000 yuan. Baka magkamali ka at mapinsala si Uncle Lee kung ikaw ay sira na. Yung 30 piraso mong may sakit na manok noon. Bakit libre kang pinapatingnan ng tatay ko? Dahil nakikita niya akong kawawa. Hindi pwedeng dahil sa kahirapan ay hindi na tumulong. Ngayon tutulungan mo akong alagaan ang 1,000 manok na ito. Yung 5,000 yuan na ito ay buhay ko na. Ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo. Yuan Zhu, mag-alala ka lang. Kung hindi ko mapapalaki ng maayos ang mga manok na ito. Ako si Liao Si, hindi ako nagngangalang Li. Mas maganda kung hindi ka magpanggap na may apelyidong Li. Magandang alagaan ang manok lang. Kuya Apat, sumama ka kay Yuan Zhao. Anyway, since I am free, might as well do something. Yuan Zhu, kulang pa ba ang tao sa samahan nyo? Kulang pa. Pero isang bagay ang hindi ko hinahanap, ang dami. Nauukol ako sa kalidad. Kung talagang seryoso kang gusto gawin ito, bukas pumunta ka sa lumang bahay para pumirma ng kontrata. Lu Yuan Zhao, suriin mo ang 1,000 pirasong mga itlog ng manok mula sa Wubu Farm. Maganda ang mga binhi, hindi ako niloko ni Lolo Liu sa hatchery sa lungsod. Bakit ka pa dumating nang hindi man lang ako tinawag? Kagabi nag-ayos ka ng wilan hanggang hating gabi. Hayaan kitang matulog pa ng kaunti. Anong tulog-tulog? Mas importante ang manok. Noong araw, tinulungan tayo ng tatay mo, Yuan Zhao. Kahit na hindi ako pumirma ng kontrata. Pero kahit magbuhat ng kulungan, meron pa rin lakas. Dumi ng kalendula na halo sa mais na harina. Ang kinakain nito ay para pa rin sa manok. Mas pinapahalagahan pa ang tamang sukat kaysa sa tradisyong gamot na insik. Sobra ang dami ng dandelyon, kaya hindi kakayanin ng tiyan ng maliit na manok. Ang nakasulat sa tala ay, bawat isa 0 kilo ng mais na harina, 3 onsa ng dandelyon powder. Gaano karami ang kinuha mong kusang-kuha? Mukhang sapat na para sa akin ang tingnan lang. Nakarating na ang mga broiler chicks. Milong 1,000 pirasong ng boneless na manok para sa mga binhi ni Lao Liu. Ayos pa rin ang templo niya. Kahit 3 araw pa lang matapos manganak, madalas silang magdidiarhea. Nakausap mo na ba siya tungkol dito? Sinabi ko na nagpadala siya ng 1 pakete ng probiotics. Ipagsama sa mga sangkap sa unang 3 araw. Ang probiotics ay parang ginamit ko noon na bawang na tubig sa siyensya. Sino ang katrabaho mo dito? Si Lao Si Li at Zhao Daziu. May kasamang asawa ni Wang. May 5 pamilya sa kabuuan. 5 tao na ang sapat. Noong nagsimula ako noon, mag-isa lang ako. Wala pang kahit isang katulong. Nung 3 araw ko siyang pinapakain, tumigil na siya. Sa ilalim ng lumang bahay sa likod na bundok ay may isang imbakan ng alak. May ilang garapon ng sariling gawa na rice wine sa loob. Yung libing ng lolo mo. Ako ay nagdagdag ng 2 beses. Pumunta ka at kumuha ng 1 garapon. Bakit ka kukuha ng alak? Hindi ka pa pwedeng uminom ng alak ngayon. Sabihin sa kanila na hindi na kayang alagaan ni Lu Qingshan.
Pero patuloy pa rin niyang inaalagaan ang kanyang anak. Tiyak na papasok ako sa bawat bahay. Tunay na nag-aalaga ng manok si Uncle. 1,000 manok na walang buto. Nakapag-angkat pa siya ng 5 pamilya. Pumunta ako para tingnan. Mukhang maayos at presentable na. Kahit ang bakod ay mas makapal pa kaysa sa farm ko. 4 na pamilya lang. Bakit ka nagkakagulo ng ganito? Mahigit 200 pamilya sa Xinhuagao. Ano ang 5 bahay? Hindi ito tungkol sa dami ng tao. Yun ang kanyang paraan ay sobrang nakakalason. Ang mga magsasaka ay kumikita ng 6 na bahagi nang hindi kailangang gumastos ng sariling pera. Pakinggan mo nga. Ngayon, sinasabi na siya sa buong baryo. Kahit si Lolo Wang ay nagsabi na, kung magkaanak siya, susundan ko na lang siya at bilangin ko. Paano kung mapalaki nila ito? Lahat ng tao sa buong baryo ay sumama na rin sa kanya. Sa panahong iyon, kanino ko ibebenta ang aking pang-aliw? Kimbao ay kailangang magtiyaga sa negosyo. Pinapalaki niya ang kanyang, ikaw ang magbenta ng sayo. Pagkatapos lumaki ang manok, hindi na ito pwedeng pakainin ng feed. Hindi niya binibili ang aking pagkain para sa hayop. Gamit niya lahat ay sariling timpla. Anong pulbos ng dandelion? Pulbos ng pine needle at honeysuckle. Kahit ang pagkain ng hayop ay ginagawa mo pa rin mismo. Ito ay malinaw na nakatutok sa akin. Hindi mo siya papayagang gamitin ang iyong pagkain para sa hayop. Maraming paraan. Hindi mo na kailangang personal mong sabihin yon. Ibig mong sabihin ay wala akong pakialam. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Huwag mong hanapin ang gulo ng sarili mong paraan. Huwag ka nang magpakitang gilas tulad ng dati. Sinasabi ng drum ang mga masasakit na salita. Hahayaan silang kayanin nila mismo. Naiintindihan ko na. Tita, ikaw pa rin ang masanay. Wala akong sinabi kahit ano. Wala kang narinig kahit ano. May nagulat ng may pangalan na iligal ninyong pinapatakbo ang inyong farm. Hindi sapat ang mga hakbang sa pag-iwas sa bird flu. Ipinasasara ang operasyon para sa pagsasaayos. Ito ang aking lisensya sa pagpapalaki. Ito ay tungkol sa pagpapastol. Sertipiko ng kalidad ng kalusugan ng hayop na kakulangan sa pagsunod. Ito ay ulat ng mga sundalong pangkalikasan. Ito ay pagsusuri ng kalidad ng tubig at lupa mula sa isang third party. Nandito lahat. Pwede kayong pumili ng 50 pirasong manok para sa mabilis na pagbaba. Kung may anumang problema, ako ang mananagot ng buong buo. CJ, kung walang problema sa mga papeles, maganda yon. Magpatuloy tayo sa proseso at pipili tayo ng 50 para mabawasan ang bayad. Kung walang problema, tapos na ang usapan na ito. Makipagtulungan anumang oras. Sinasabi ko na si Majinbao lang. Sino pa ang iba kundi siya? Hindi ba siya nag-aalaga ng hayop? Paano mo nagawang mag-report pa rin ng ganitong bagay? Kahit si Yuan Zhao, hindi ka talaga nagsiselos kahit kaunti. Magkano ang ginastos mo sa paggawa ng report na yon? Gaano katagal bago ito na iproseso? Inireklamo lang dahil sa isang salita ng iba. Hindi mo kayang tiisin ang ganitong galit. Sino Dijo Kinomi Enojo? Pero may silbi ba ang pagkagalit? Ayaw magtaka na ang manok ay hindi lalaki ng 2 layang na karne kahit galit ang amo. Hindi rin mapipigilan ang pag-report kahit na sinisigawan ng amo. Kaya magtiis na lang tayo ganito. Ang pagtitiis ay paggawa ng tama sa tamang oras. Walang ebidensya, ang pinakamainam ay hayaan lang ang mga otoridad na silipin siya. Mag-invest sa pabrika ng pagkain para sa hayop. Huwag siyang hayaan na magpakita pa ng mas malaking kahinaan. Ilagay ang isip sa pagpapalaki. Manok sa bukirin na pinalaki sa kagubatan. Ang panahon ng pagpapalaki ay hindi bababa sa 180 araw. Pinalaki gamit ang buong halamang gamot. Hindi gumagamit ng antibiotics. Hindi kailangan ng hormone. Totoo bang 180 araw na ito o isang slogan lang? Sige, pwedeng kang magpasuri kahit kailan. Kuha mo ng libre lahat ng 1 araw na manok. Ibabalik ko lahat ng pera. Anong kumpanya ka? Hindi ito kumpanya. Kooperatiba ng mga individual. Katatapos lang magsimula, hindi pa nailalabas ang unang batch ng manok. Plataporma ng e-commerce na Tayanyeji. Ako si Sunyanhe, ang tagapagtatag. Kami ay nag-specialize sa direktang supply ng mga high-end na produktong agrikultural. Sa kasalukuyan naghahanap kami ng mga di-kalidad na tagapag-supply ng native na manok. Kung interesado ka, maaari tayong mag-usap. Ano ang ibig sabihin nitong linya mo? Ibig sabihin nito, ang aking plataporma ay hindi nagbebenta ng mga bagay na hindi kilala ang pinagmulan. Saan galing ang bawat manok mula sa bundok na ito? Ano ang kinakain nilang pagkain? Anong klase ng tubig ang ininom nila? Kailan lalabas ang lahat ng ito ay maaaring matrace. Mamimili nag-scan ng Gigit code. Makikita ang buong buhay ng manok na ito. Ayaw ko na sa mga supplier na hindi kayang magbigay ng tamang presyo kahit pa bumaba ito. Itong notebook na ito, pwede bang pahiramin mo ako ng kopya para sa photocopy? Isang kopya lang, ibabalik ko agad pagkatapos kopyahin. Ikaw ang unang magpiprint ng notes ng tatay ko. Dahil, ako ang unang totoong nagmamalasakit sa mga datos na ito. Ang iba ay tinitingnan ang iyong flyer. Ang tinitingnan nila ay ang presyo. Ang nakikita ko ay ito. Ito ang tunay mong sandigan. Hindi makakaya ng iba.
Kunin mo na, tapos na akong magkopi, ibalik mo na sa akin. Kung mawala ito, kahit bayaran mo pa lahat ng makina sa platform sa akin. Kahit ibalik mo pa ang orihinal pagkatapos ng 3 araw, hindi pa rin sapat. Mag-copy ng isang kopya at itapon ko ang sarili ko. Ikaw ang nagdala. Sa notebook na ito nakatala ang 37 na uri ng mga resipe ng halamang gamot. Lahat ay siya mismo ang nagsubok. Walang tumulong sa kanya sa pagtikim ng mga ito. May ilang mga resipe na sinubukan ng higit sa 10 beses bago mapili. Noon siya ay bata pa. Nagtrabaho ako sa testing station sa probinsya ng 2 taon. Marunong ng kaunti tungkol sa pharmacology. Pagkatapos bumalik sa baryo, nagpatuloy siyang mag-alaga ng manok habang nag-isip. Ang mga tao sa nayon ay natawa sa kanya na nag-aalaga lang ng manok. Anong ginagawa mong Chinese medicine? Hindi siya nagpapaliwanag. Sinulat niya ang malaking kasiyahan. Isang tao ang nagtagumpay pagkatapos ng 3 taon ng pagsubok. Kaya nagsusulat siya ng malaking kasiyahan. Alam mo ba, itong batch ng manok mo ay nasa high-end na merkado sa probinsya. Magkano ang maaaring kitain sa pamilihan ng mga sangkap sa pagkain? Alam mo na, pero ang kondisyon ay dapat bukas ang mga daan. Karamihan sa kita ngayon ay napupunta sa mga midleman. Ang mga magsasaka ay hindi makakatanggap ng higit sa 20 yuan. Ang tayo niya G ay makakatulong sa iyo na alisin ang lahat ng mga midleman. Kami ay naniningil lamang ng 12% na bayad sa serbisyo ng plataporma. Lahat ng natira ay sa iyo na. Mas mababa ito sa lahat ng platform na may 12%. Bakit ka handang magbigay ng diskwento? Dahil ang gusto ko ay hindi kita. Ang gusto ko ay upang mapanatili ang magagandang produkto. Magandang produkto ang mabubuhay. Patayin ang mga masamang produkto. Ito ang matagal ko nang gustong gawin. Sa wakas naintindihan ko na ang tatay mo. Ang ibig sabihin ng sinasabi mong ang mga manok na ito ay nakatakas ay ganito. Hindi ito pinalaki sa pamamagitan ng pagpapakain. Sila mismo ang nakaligtas dito sa kagubatan na ito. Ang kanilang mga kalamnan ay may iba't ibang texture. Ang distribusyon ng taba ay ganap na iba sa Dragon Mother Chicken. Ang karne ng Dragon Mother Chicken ay pantay-pantay. Parang mga produktong ginawa sa linya ng pagmamanupaktura. At ang bawat isa sa iyong mga manok ay kakaiba. Dahil bawat isa sa kanila ay dumaan sa iba't ibang daan. Ang mga damo at tubig na nainom mo ay hindi pareho. Paano mo, bilang isang nag-e-commerce, naiintindihan ng ganito kalalim ang mga kalamnan? Nag-aral ako ng 2 taon ng siyensya ng pagkain sa Japan. Sa huli, hindi na nag-research at pumasok na sa paggawa ng platform. Hindi ka nagsasaliksik, hindi mo mahahanap ang mga problema. Ang paggawa ng platform ay makakatulong upang maresolba ang mga problema. Kasunduan ng intensyon. Ang presyo ay 3% sa ibabaw ng karaniwang presyo sa merkado para sa 3 serbisyo. Ang kondisyon ay kailangang matrace ang buong video mula simula hanggang katapusan. Nagtataka ko ng 10 kamera sa bundok. Bawat manok ay live na nasusubaybayan mula sa pagpasok hanggang sa paglabas sa kulungan. Tuwing pupunta ka, lagi kang nandito. Lahat ba ng mga bagong supplier ay pumupunta mismo sa bundok para tingnan? Tinitingnan ko bawat isa. Ikaw ang bahala mag-install ng kamera. Ako na ang pipirma sa kontrata. Hindi ito dahil sa mataas mong presyo. Dahil sa 3 salitang na sinabi mo. Nalaman ang pinagmulan. Ang manok ni Lu Yuansu ay kumain ng pagkain ng kabayo ni Bosma. Sino ang naglagay nito? Ang pangit ng pagkakasulat ng mga letra. At mukhang gawa ito ng taong si Majin Bao. Panginoon, kahit si Bosma na ang nagsulat ha. Iyan lang. Hindi alam na maglagay ng peking anunsyo na tinanggal pa ang pangalan niya. Haha, Bosma, nadapa ka na naman, haha. Sandali lang, bakit ka nagmamadali? Hayaan mo siyang magdikit. Ang peke ay hindi kailanman magiging totoo. Pumunta kang durugin ang bibig niya. Sa kabila niyan, may dahilan siya para sabihin na inaapi ko siya. Kaya magtiis na lang tayo ng ganito. Laging nagtitiis. Hindi ito pagtitiis. Nasa pagtatala ng mga gastos. Bawat peking anunsyo ay isang utang. Kapag dumating na ang oras, babayaran natin ng sabay-sabay. Pero naalala mo pa ako, may mga tao nang nagsimula ng magkamali ng walang kwenta dahil sa sobrang kabalisaan. Boss Huma, ang sinasabi mo ba ay siya mismo ang gumawa nito? Nakalagay ang pangalan sa peking anunsyo. Narinig ni Yuansu na may bagong gulo na naman si Majin Bao. Naglagay ng peking anunsyo. Naiingat ko na ito. Maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Yung tao sa kayamanan ni Jin Bao, matagal ko nang kinakalaban ng higit sa 10 taon. Never before have I fallen flat on my face. Ganito ang tao, kahit bigyan mo siya ng isang bato. Kaya niyang akyatin ito kahit na nakatapak. Bibigyan mo siya ng isang kutsilyo at susugod siyang saktan ng iba. Ngayon ay nakatutok siya sa'yo. Hindi ka maaaring magpabaya. Alam ko si Sunbo. Sunbo, hindi lang ako dapat mag-ingat sa kanya. Gusto ko rin po sanang humingi ng tulong sa inyo. Sinasabi na sa notes ng tatay ko ay may 37 na uri ng mga resipe ng halamang gamot. Pero hindi ko alam ang epekto ng mga gamot. Paki-verify naman po ang mga sangkap na ito. Ito ba ay ligtas at epektibo? Kung mapatunayan na ligtas at epektibo,
Gusto kong gawing standardisado ang mga resipe na ito. Gagawin na serye ng mga halamang gamot na panggatas na nakabase sa Lu Family Herbal Foundation. Kung buhay pa si Lao, sasabihin niya na ikaw ay isang taong walang pakialam sa pera. Gawin mong produkto ang pamanang reseta at ibenta ito. Ako si Sanbo. Yung taong si Lao ay sobrang matigas ang ulo. Hindi na tayo tatakbo, hindi pwedeng ipakalat ang mga bagay na ito. Sa huli, muntik na kaming maihulog sa kabaong kasama niya. Ang ginawa mo ay tama. Sunbo, handa ka bang tumulong sa akin? Ako ay naging isang doktor sa baryo buong buhay ko. Maraming mga lumang lokal na reseta ang nawala na. Hindi pwedeng daanan ang paraan ng lolo mo. Tutulungan kita na suriin ang bawat reseta ng paisa-isa. Pakiusap, pumasok ka. May mga kalos sa kanyang mga kuko. Ang mga manok na inaalagaan sa kulungan ay walang mga kutis. Totoo nga na nakatakas ito. Bosu, hindi mo ako niloko ngayon. Ang kalidad ng mga manok na ito, mas mataas kaysa sa lahat ng nakitang ko noon sa probinsya. Masaya ang mga manok na pinalaki sa bukirin. Higit pa nga sa mga yon ang kalidad nila. Kumpara sa mga manok na ito, para silang nagkukunwaring nasa kulungan. Sinasabi ko na sa'yo, maglalakad tayo. Ang taong ito ay nag-aalaga ng manok na iba sa iba. Lu Yuanzhu at ang kooperatiba ng pamilya Lu Saxinhua Gao, Zhu Qiming. Lahat ng mga paninda ay naibenta ng buo. Unang batch na subok ay 200 piraso. Kung maganda ang benta. Sa ikalawang batch, 3 beses ang dagdag ko. Huwag mag-alala, Ginozaw. Ang kalidad ay mas magiging maganda pa. Sa cage na ito, ikaw mismo ang gumawa nito. Nasa loob ang manok na in-order mula sa matandang tagagawa ng bahay sa nayon. Walang problema na maghintay ng 3 hanggang 4 na oras. Magkano ang halaga ng 200 piraso? Sa kontratang presyo na 45 kada kilo hanggang 3.5 kilo, kalkulahin mo. Hindi ko maubos ang bilang. Si Ginoong Zhu ay napakamaselan at mahigpit. Pero mayroon siyang isang katangian. Kapag napatunayan na ang kalidad mo, hindi basta-basta magpapalit ng supplier. May higit sa 30 tindahan ang fresh taste sa kabisera ng probinsya. Kung sakaling lahat ay maipakita, hindi sapat ang 1,000 manok mo para ibenta. Alam ko. Mas mahusay na hindi sapat ang ibebenta. Ang gutom ang pinakamabisang patalastas. Minsan parang hindi ka nagsasalita na isang magsasaka. Nangasiwa ako ng supply chain sa lungsod ng probinsya sa loob ng 8 taon. Ngunit nagbalik lang siyang magsasaka. Hindi pa tuluyang bumalik ang isipan ko. Alam mo ba, Lu Yuanzhao, nakipagkita na ako sa napakaraming supplier. Ikaw ang unang nakapirma ng kontrata pagkatapos. Pinaparamdam pa rin sa akin na baka ako pa ang nakinabang ng husto. Ibig sabihin yan, hindi ka pa masyadong matalino. Lahat ng kinikita ko ay may dahilan. Sa kalaunan ay maunawaan mo rin. Sige, maghihintay ako. Amoy na ito. Kasing-kasing ng manok na inalagaan ni Lola noong nakaraan. Mas masarap pa kaysa noong araw. May nilagay na bang something? Nagdagdag ng recipe na may Songzeng Blue. Inayos ni Yuanzhu ang proporsyon. Para sa buong 1 buwan, ang amoy ng pin ay pumapasok sa karne. Kaya nga may amoy na malinis na kahoy ng pino. Matapos mong lasapin ang isa mong mangkok, susubukan ko rin. Noong panahon na nag-aalaga sila ulo ng mga manok, alam ko na hindi magpapahuli ang mga bagay sa kanila. Kayo po mga tito-tita at tito at tita. Ang unang batch ng manok ay nailabas na. Medyo maganda ang bentahan. 1 kilo ay 4,500 at 45, sinungaling ka ba? 1,000 manok sa Yuanzhao. Isang manok na 3.5 libra. 3.5 kilo times 1,000 equals 3,500 kilo. Mahigit 4.5 milyon bawat gin. Kung ang kita sa isang taon ay maliit lang, pwedeng ibenta ang manok sa ganitong presyo. Nagsimula na ang ikalawang batch ng recruitment ng kooperatiba. Mayroon pang 6 na kontrata na kailangang pirmahan. Sino ang gustong pumunta bukas ng alas 7 ng umaga? Hindi kailangan maglabas ng pera. Magbibigay ng 60% na hati sa kita mula sa gubat at artipisyal na proyekto. Mag-iwan ka sa akin ng isang lugar. Yuanzhao, una mong alalahanin ang pangalan ko. Huwag magparehistro. Yung kagubatan sa likod ng bahay namin ay palaging walang tao. Pakiusap, paumanhin po. Yuanzhao, tingnan mo kung pwede na ako. 5 na taon nang walang laman ang 4 na buwebang kagubatan namin. Ang damo ay tumubo ng mas mataas pa sa tao. Bigyan mo si tita ng pagkakataon, hindi lahat ng kagubatan ay kayang i-preserve ni tita. Kailangan kong makita muna ang kondisyon ng kagubatan. Dapat magkaroon ng malinis na pinagkukunan ng tubig na nakaharap sa hangin at araw. Hindi maaaring magkaroon ng pesticide residue sa ilalim ng layer ng lupa. Pakiiwan ang iyong numero ng telepono. Pagkatapos kong mapanood, ipapaalam ko sa iyo ang resulta. Lahat ng sinasabi mo ay totoo. Ang tubig ay nagmumula sa bundok at dumadaloy pababa.
Matamis ang sa amin. Noon pa nga akong balak magtanim ng prutas at gulay doon. Unang titignan Yuanzhou ang bahay namin. May siyam na muang kahoy sa aming bahay na may 2 bukal. Makinig sa pagpili ngayon. Tanging kondisyon lang ang tinitingnan. Hindi tinitingnan ang personal na ugnayan. Kahit sino ka man, lahat ay pantay-pantay ang pagtrato. Maaaring ang kalidad ng tubig. Ang tiapot ay pasado rin. Pwede nitong alagaan ang lupain ito. Ang lupain niyo ay 3 taon nang nakaraan. Gumamit ka siguro ng mga halamang gamot o katulad na herbicide para sa pagtanggal ng damo. Paano mo nalaman iyon? Nung nakaraang tagsibol, minsang nakipaglaban ako dito. Ang halamang ito ay tinatawag na Carabao grass. Sobrang sensitibo sa pestisidyo. Hindi pa rin tumutubo sa lupa ay nagpapahiwatig na may natitirang residue pa rin sa lupa. Kailangan pang alagaan ito ng 2 taon pa. Paano na ngayon? Ngayong taon, naghihintay lang akong makasama ka sa trabaho. Huwag mag-alala, magpa-practice ka muna sa akin sa airport ng 1 taon bilang apprentice. Nagtuturo habang nagtatrabaho. Hihintayin ko na maayos ang iyong lupa. Ipapasa ko sa iyo ang unang batch ng mga manok na binhi. Sige, walang dagdag na bayad. Sige, gagawin ko na. Kailan magsisimula? Magkita tayo bukas ng alas 5 ng umaga sa bundok. 12 ang nakakuha ng bagong kliyente sa loob ng 1 linggo. Halos kalahati na ng mga kliyente ko sa pabrika ng pagkain ang umalis na. Nasaan na ang utang ng pamilya Wang? Ang nakatatanda. Kagabi umalis na ang 3 magkakapatid na Wang mula sa pagbebenta. Hindi pa rin nababayaran ang natitirang bayad. Lu Yuanzhou, akala mo kaya ng kalidad na talunin ang presyo? Sa guhong ng mga aprikot, nagpatakbo ako ng 15 taon. Ikaw pa lang ang nandito ng ilang buwan. Tingnan natin, tatay. Bakit hindi na lang magpa-opera sa ibang ospital? 300,000 yuan. Nasaan ang 30,000 yuan para makabili ng ilang manok na binhi? Naisip mo na ba yon? Yung ipon ko sa probinsya ngayon ay nasa card ko na. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Iyo ang sayo. Ang pera mo ay panggagatas ng manok. Bakit ko gagastusin ang 3,000 na yon? Ako ang isang lulong na matanda. Dad, natapos ko na ang daan na tinahak ko. Ngunit ang inyong ugat. Gusto kong palagin niya ang mga bagong sanga. Kung ano ang kinakain ng manok, yun din ang kinakain ng tao. Nasa tao ang Diyos, nakikita niya lahat. Gawin ayon sa kakayahan. Hindi pwedeng ubusin ang lahat ng bagay ng sabay-sabay. Ang pinakamahalaga ay hindi ang manok. Ikaw ang taong mapagkakatiwalaan ko. Anak, mag-alala ka lang. Kakainin ko ang manok na inalagaan ko mismo. Iniinom ko ang sabaw na sarili kong niluluto. Nakatitig ka sa akin mula sa bundok. Luma na naman. Ito ang tigdala mo ng bird flu sa aming baryo 20 taon na ang nakalipas. Sa Bongzi, dahil sa Bixi Village, noong taon na yon, walang isang manok ang namatay. Hindi binayaran ng tatay mo kahit 1 sentimo. Inilagay niya ang mga halamang gamot sa sarili niya. Mula sa nayo ng Biu hanggang sa lansangan sa Munggo sa lungsod ng Xinhua. Umiikot siya ng 3 beses. Lahat ng tao sa aming baryo ay may utang na hindi namin kayang bayaran sa kanya. Haha, sa hinaharap ang Bixi Village ay magiging ikalawang bahay mo. Mag-iwan kami sa iyo ng 600 ektarya ng kabundukan at kabubatan. Sariwang produkto mula sa high-end na supermarket sa probinsya. Si Zhu, ang pangulo, ay nag-apply para sa pangmatagalang supply. Gusto nilang magpirma ng eksklusibong kasunduan. 2,000 piraso mula sa Japan. Maaaring ibigay ang presyo hanggang 60 bawat kilo. Ang kondisyon ay nasa buong lalawigan. Pwede lang silang mag-supply sa isang supermarket lamang. Hindi ka gagawa ng eksklusibo. Hindi ka man lang gagawin ng eksklusibo kahit na 60 kada kilo. Alam mo ba ang sariwa? Ilang mga tindahan ba ang mayroon sa lungsod ng probinsya na nagdadala ng ganitong lasa? Alam ko na may higit sa 30. Sumasaklaw sa buong probinsya. Pero kanino ibebenta ang manok? Ang mga kababayan ang nagsasabi kung ano ang tama. Mura na ang presyo, marami ang benta, mabilis ang bayad. Prioridad na pamamahagi. Pero walang sinuman ang pwedeng magmonopolyo. Ang weird mo naman. Huwag maghangad ng kita para sa sariling kapakanan. Hindi pareho ang paraan ng pagbasa. Babalik ako sa guli ng mga aprikot. Hindi ito para maging isang distributor. Pero naisip mo na ba? Ang kawalan ng eksklusibong kontrata ay nagdudulot ng paghahati-hati ng mga sales channel. Ang kakayahan ng tatak na magtaas ng presyo ay bumaba. Kaya mong tiisin. Noong panahong iyon, nag-iisa ang tatay ko na nagdadala ng 30 sakit na hayop. Nag-ikot sa bawat bahay para humingi ng gamot. Naitawid namin lahat. Anong halaga ng aking maliit na pagkalugi? Habang lumalakas ang hangin nila, hindi ko na kayang tanggapin ang sama ng loob na ito sa puso ko. Boss, bumaba ng 4% ang benta namin ng pagkain para sa hayop. Hindi lang ito tungkol sa benta.
Ngayon, sa baryo, nakikita si Lu Yuanzhao. Parang nakakita ng Diyos ng kayamanan. Tama na, gusto niyang maging mabuting tao. Hahayaan ko siyang hindi magtagumpay. Wala siyang sistema ng surveillance. Gusto kong makita kung ano ang makukuha ng kanilang surveillance sa akin. Maghanap ka ng mas matalino at mas tuso. Nagkaroon ng problema ang direktor. Ang konsentrasyon ay hindi masyadong mataas kapag may problema. Saktong para mapahilo ang manok hanggang sa mawalan ng malay. Ito ay pinagplanuhan na. Maghanap ka dito sa paligid, Genen. Sunbo, pakiusap, itala mo ang mga sintomas ng mga manok na ito. Maganda ang magiging resulta kapag nakapagsulat na ng ulat. Kukunin ko na ang gamot muna. Nakita na. Huwag munang mag-alala si Sonbo. Pupunta ako sa mga nasa pulisya. Si Sonbo ay hindi pa pwedeng mapatunayan ang kanyang kasalanan kahit isang lighter lang ang hawak niya. Maaaring ito ay isang promotional item na ipinamamahagi. Kahit sino ay maaaring makapulot nito. Ang kailangan natin ay ang supply ng tao na may kasalanan. Ngayon, kung magre-report siya, ang pinakamalaking mawawala ay isang lighter. Pero kung maghihintay tayo hanggang sa susunod niyang pagsubok na maglagay ng bitad, hindi na siya muling makakabangon. Anong gagawin natin? Ganito na lang, tapusin na natin. Si Ma ang pumatay sa ating mga manok gamit ang lason. Mananatili na lang tayo sa ganito. Ngayon, hindi pwedeng sabihin ng kumpanya na ang lason ay galing sa tao. Magkakaroon tayo ng isang pahayag sa labas. Kami ang bahala sa pagsusuri at pag-aayos ng polusyon sa pinagkukunan ng tubig. Hindi ka pwedeng magbenta kahit isang piraso, sobra ka na, ang baliw mo na. Gusto mo pang takpan ang pangalan ni Ma sa bagay na ito hanggang kamatayan. Hindi ko siya tinutulungan na itago. Inilalaban ko ang ating pang-apat na tiyo. Isipin mo na lang, aling panig ang mas mabigat? Ayoko na, hindi na ako sasali. Ganito na agad ang nangyari sa unang buwan. Paano na ngayon? Mas mabuti pang bumalik na lang ako sa pagtatanim ng aking lupa. Na, Yuanzhu, sabihin mo nga kung anong nangyayari. Pwede pa bang ipagpatuloy ang pagpapalaki dito? Sa amin, inilagay namin lahat ng bagay sa buong bahay. Ang ikatlong sakahan ay nawala ang 212 hayop. Naiayos na lahat. Ang aksidenteng ito ay walang kinalaman sa mga nag-aalaga. Ang buong responsibilidad ay sasagutin ng kooperatiba. Ang mga mangingisda sa ikatlong distrito na naapektuhan, ayon sa kasunduan, ang itinakdang presyo ng proteksyon. Bayad ng buo. Dito, nakasaad ang eksaktong halaga sa likod ng pangalan ng bawat bahay. Kung may hindi kayo sang-ayon, sabihin na ngayon. Nandito lang ako. Pwede ninyong i-verify ng harapan. Ondesyeng 3,120. Ganito karami si Zhao Dashu 5,200. Noong nakaraang taon, yung ipon ng bahay namin, yun lang ang naipit sa kasinungalingan ni Ma Jinbao na may apelyidong Ma. Sino ba si Lu Yuanzhao? Mapagkakatiwalaan ko siya. Kailangan lang nating magtiyaga at magpatuloy kahit mahirap. Ako ay nanirahan sa Xinhuagao ng 40 taon. Sa unang pagkakataon na nakatagpo ng boss na nangunguna sa pagkalugi. Dahil dito lang yun, okay na ako. Sa hinaharap, sino man ang magpaparinig sa akin tungkol sa pagbabalik sa samahan, gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kumusta ka pa, Lu Yuanzhao? Kung namatay, babayaran. Patuloy na mag-alaga habang buhay. Ang pagkawala ay nasa kontrol na saklaw. Malayo na sa kontinente. Pwede bang huwag mo nang sabihin sa akin palagi na kontrolado? Kaya nitong tanggapin ang mga pagkalugi sa loob ng limitasyon. Hindi ka bakal na matibay. Kakalabas lang ng tatay mo. Ikaw mag-isa ang nagdadala ng 30 bahay. Wala ka pang lugar kahit para umiyak. Galaxia. Naniniwala ka ba o hindi? Naniniwala ako na matutulungan mo ako. Bigyan mo ako ng isang mapagkakatiwalaang kumpanya ng seguridad. Alam mo na kung sino ang nagplano, matagal mo nang hinulaan. Kulang ka lang sa bakal. Kaya hindi ako nagmamadali, kapag siya ang naiinis, siya ang magkakamali. Kapag nagkamali ka, mas maraming ebidensya ang maiiwan. Kaya kong maghintay. Ito. Mas mahal ang konsumo ng kuryente kaysa mamatay sa level 200. Ganon din,
Hello, Brother Jinbao. Yung paliparan ni Lu Yuanzhu ay hindi masyadong tama. Anong hindi tama? Iniharap niya ng harapan ang lahat ng nakalimutan niya. Hindi pa rin niya binebenta. Sinasabi nila na may problema sa pinagkukunan ng tubig. Inamin niya ang lahat ng pagkakamali niya. Walang isang bukirin sa 30 na magsasaka ang nag-alis ng kanilang setup. Hindi lang siya nagbayad ng pera. Pati nagbayad pa mula sa sariling bulsa para mag-hire ng security company. Nag-install sila ng mga kagamitan sa bundok ng ilang araw. May nakakita sa baryo na maraming ilaw sa bundok. Wala nang sumunod pa. Hindi siya nag-report. Hindi nagsasalita, walang ginagawa. Hindi siya nag-report ng insidente. Hindi na magpapahayag o maghahanap ng kasalanan. Mas nakakatakot ito kaysa sa pagtawag ng pulis. Ano ba talaga ang hinihintay niya? Tignan mo, ang tubig na ito ay dumadaloy diretsyo mula sa mga bitak ng bato. Huwag nang salain, pwede mong inumin, subukan mo. Mas matamis pa ito kaysa sa Apricot Blossom Valley. Sa likod ng bundok ng aming baryo, may 800 hektarya ng orihinal na sekundaryong gubat. Kalahati pa lang ang nade-develop. Kung interesado ka, ang Biki Village ay handang ibigay sa iyo ang 300 hektarya anumang oras. Sabi ni Liu Zai, ayoko lang na magrenta ng isang bahagi ng lupa. Gusto kong magtayo ng isang breeding base sa Bixi Village. Ang ibig mong sabihin ay mga seedlings. Maglalabas ng mga produktong makina sa Xinhuagao. Ang Biki Village ang naglalabas ng mga seedlings. 2 baryo ang nagsisilbing pagtutulungan sa industriya. Kapag doble ang produksyon, pagkakalat ng panganib, at saka, mas maganda at angkop ang kalidad ng tubig dito sa Bixi Village. Pagsasama-sama ng mga jade na binhi. Sa loob ng 2 taon, ang Bicol Village ang magiging pinakamahusay na itim na manok sa buong probinsya. Pangunahing lugar ng pagpaparami. Handa na ang kasunduan ko mula pa noong simula. Naghihintay lang ako na sabihin mo ang 2 salitang pagpaparami. Kung magpapaupa ka lang ng lupa, maaari lang kitang bigyan ng 300 hektarya. Kung magpapalago ka ng binhi, bibigyan kita ng 600 mo. Huwag ng renta. Magkakaroon ka lang ng bahagi sa kooperatiba. Tito Liuze, gaano katagal mong nauna nang inilatag ang planong ito? Haha, mula ng araw na humingi ka ng isang damdamin mula sa puntod ng tatay mo. Ang Biki Creek ay may utang na loob sa iyong ama. Ngayon ay hinihingi mo ang aming ibinibigay. Ngayon, tuturuan ko kayo. Hindi ito isang pagtitipon para magparatang. Hindi ito nakalaan laban kanino man. Ito ay tungkol sa isang bagay na pinag-uusapan. Kamakailan, may mga tao sa baryo na nagsusulong ng cooperative na yon. Hindi ko sinabing hindi maganda yon. Magandang bagay na may mga ideya ang mga kabataan. Pero, sa aspeto ng kalusugan at pagbabakuna, may ilang kinatawan ang naglabas ng ilang mga alalahanin. Narito na ang lokal na hayupan. Ulat ng Bureau of Livestock tungkol sa ulat ng pagsusuri sa pag-crash ng 3 distrito. May opisyal na selyo ng bakuna sa itaas. Ang konklusyon ay nakasaad ng malinaw. Walang natuklasang bird flu o iba pang mga ipinag-uutos na nakakahawang sakit. Pathogen. Namatay dahil sa polusyon ng organophosphorus compounds sa pinagkukunan ng tubig. Sa madaling salita, hindi ito isang nakakahawang sakit. Dito lang ang buong ulat mula sa tao at bagay. Nalaman na ito ay isang sakuna na dulot ng tao. Sino ang walang utang na loob ang gagawa niyan? Yuanzhou yung cooperative nyo ba ay sinasamantala ang pagkakataong ito? Sa ngayon, hintayin muna nating humupa ang usapin. Ngayon ay tinatanong ko ang lahat. 30 kasapi ng kooperatiba. Kung nais niyong huminto, tumayo na kayo ngayon. Iginagalang ko ang inyong desisyon. Ang karapatan na umalis na nakasaad sa kontrata ay agad na ipatutupad. Sino ang ayaw tumigil, tumigil na lang siya. Kahit na paano, hindi ako titigil. Tumigil na ako kapag nakapatay na ako ng 200. Sa buong buhay ko, nakapagpahinto na ako ng 800 beses, pero hindi pa rin tumitigil. Haha, hindi tumitigil. Lu Yuanzhou, huwag kang magmalaki. Akala mo na hindi aangat ang 30 pamilya ngayon. Kaya nitong panatilihin kang ligtas magpakailanpaman. Ang langit sa Xinhuaguli ay hindi pa ganap na nababaligtad. Majinbao. Alam mo ba, bakit walang isa man sa 30 pamilya ang tumayo? Iyan dahil binulag mo sila sa ilusyon. Dahil inilagay ko ang pera sa pangalan ko. Nakabitin ang talaan sa dingding. Isusulat ang karagdagang bayad sa kontrata. Ang magsasaka ay nakakuha ng 60 puntos. Alam mo ba kung ano ang mali mong nagawa? Inanggap mo ang tao bilang kasangkapan. Iniisip mong ang mga magsasaka ay iyong hangganan. Pinagmumula ng iyong kita. Pero Elos knows on herramientas. Sila ay mga taong buhay na buhay. Bawat numerong isinulat ko sa kontrata. Hindi sila mga kampiyon sa kita. Ang paraan ay isang pangako. Huwag mo nang turuan ako dito. Akala mo kung sino ka. Ngayon ay ikaw ang nasa kasikatan. Maghintay ka hanggang maranasan mo ang totoong unos at bagyo. Naranasan ko na. Nagpadala ka ng tao para magtanim ng lason 2 beses. Akala mo hindi ko alam. Hindi ako magpapasok ng reklamo ngayon dahil wala akong sapat na ebidensya.
dahil kulang pa ang ebidensya. Mas mabuting maging tapat ka at gawin mo na lang ang negosyo mong pang-aliw. Maglaro tayo ng palaisipan. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa puso ng tao. Lu Yuanzhao, binigo mo ang aking kabuhayan at winasak ang aking pangalan. Kaya walang sinuman ang magiging masaya. Marte, anong ginagawa mo sa ganitong oras? Hindi na naibunyag ang nangyari noong nakaraan. Swerte mo talaga. Gawin natin ulit bukas ng gabi. Hindi kaya si Maje. Noong huli, sobrang nagmadali ako, kinabahan at natakot ako ng husto. Siya si Lu Yuanzhao, sobrang tuso niya. Kung matuklasan nila, hindi ko na kaya. Hindi ko magagawa, malapit ng manganak ang asawa ko. Hinahabol ng ospital ang bayad sa hospitalization. Hindi ka makakuha ng pera kahit saan, kaya sinasabi mong hindi ka matapang. Hindi kita pinipilit magtrabaho ng walang bayad. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng 5,000 ng direkta. Sapat na para sa panganganak ng asawa mo. Sapat na para sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya mo. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Mamayang 2:00 ng madaling araw. Ikatlong bahagi ng pasilidad sa likod na bundok. Gaya ng nakagawian, maglalagay ng gamot sa inuming tubig. Mas malaki ang dosis ngayon. Patayin lahat ng kanyang mga manok ng sabay-sabay. Totally nasira ang ugat. Si Zhao ay dumating na. Gumawa ng aksyon ayon sa plano. Lahat ng tao, patayin ang mga flashlight at huwag gumalaw, hintayin ang aking senyales. Nakuha, lahat ng 15 tao ay naroroon na. Si Xiao Liuzi, ikaw na naman. Noong nakaraan, isang lighter ang nahulog. Ngayon naman, isang buong pakete ng gamot ang nahulog. Hindi ako. Si Ma Jinpao ang nagpasundo sa akin. Sabi niya kung magagawa niya, ibibigay niya sa akin ang 5,000 piso. Yung 2,000 noong nakaraan ay galing din sa kanya. Kuya Zhao, maniwala ka sa akin. Ako lang ang tagapagdala. Ang buong pamilya ko, 3 henerasyon, ay mga tapat na magsasaka. Magsasaka. Ang mga magsasaka ay pumunta sa airport ng 3:00 ng madaling araw para magtanim ng lason sa iba. Ikaw ay isang magsasaka. Kaya ako ay isang dayuhan mula sa ibang planeta. Leon Zhu, tama ka. Sobrang nagmamadali ako. Anong nangyari sa labas ng Jinbao? Ang daming pulang sasakyan ng pulis. May nangyaring masama ba? Dalhin mo ang anak pabalik sa bahay ng iyong mga magulang para tumagal ng ilang araw. Bakit ka alis agad? Dahil hindi ko alam. Pwede pa ba akong makakita ng araw bukas? Ma Jinbao, ikaw ay sangkot sa pag-uutos sa iba na maglabas ng mapanganib na bagay. Sa kasalukuyan ay inaatasan ka ng batas na sumagot. Ibigay ang susi ng sasakyan. Si Lu Yuanzhao ang nanalo. Tama ang hula mo. Sa pabrika ng pagkain ng hayop sa inyo. Sa iyong opisina. Ngayon ay sabay-sabay na pagsisiyasat. Tingnan mo itong promosyon na nagkakahalaga ng 5,000 yuan. Ito ay may espesyal na gamit. Petsa ng aksyon. Ito ang araw pagkatapos ng unang pagsubok. Sabi mong ililigtas mo ako palabas. Hindi ako pwedeng manatili dito. Yung relo sa daan. Inayos niya ito. Kailangan niyang hintayin akong tumalon papasok. Yung 15 tao ay nakaplant na ng maaga. Lahat ng video recordings gamit ang cellphone ay pinal na inayos na. Ngayon, ipikit mo na ang bibig mo. Manatili ka lang ng tapat. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Hindi malaki ang ininom na lason. Mahigit 200 pirasong ng manok. Kakailangan kong humanap ng abogado para mapaliwanag ng maayos. Maaaring makulong ng 1 taon o kalahati. Pinapangalagaan ko ang negosyo ng pabrika ng pagkain sa panahong ito. Hihintayin kita paglabas mo. Magsimula tayo ulit mula sa simula. Pero si Uncle Lu Yuanzhao, alam mo ba kung ano ang ginagawa niya ngayon? Nakuha niya ang 600 hektarya ng kagubatan sa Bixi Village. Mas malaki pa ito kaysa sa sukat ng Xinhuagao. Maghintay ka lang, paglabas ko, patay na ang mga bulaklak ng Daily. Huwag kang mag-alala, nagmamay-ari ka na ng negosyo sa online sa loob ng 20 taon, di ba? Maglakad sa kawayan na parang naglalakad sa bakal. Kahit na natalo ka, may paraan siya para magtagumpay ngayon. Pero sa lalong madaling panahon ay mapapansin niya. Sa guhit ng mga aprikot, hindi lang kalidad ang sapat. Tiyuhin, hindi pwedeng magsara ang pabrika ng pagkain na iniwan ng tatay ko sa akin. Hindi pwedeng ibenta o ipasara. Pero kailangan mong magpakatino at maghintay ng 1 taon. Remote Zoo, anong sa tingin mo ang mangyayari? Dumating na ang opisyal na abiso mula sa kagawaran ng puno at kahoy ng bayan.
Sinasabi nila na kailangan nating muling gawin ang lahat ng proseso ng pag-apruba sa pagpapalaki natin. Lisensya sa operasyon. Pagsubok sa pest control ng hayop. Ang tatlong bahagi ng ulat pangkalikasan ay kailangang muling aprubahan. Hindi papayagan ang hindi pumasa sa loob ng 30 araw na walang kondisyon at pansamantalang ipatigil ang operasyon. Ano iyon? Ang aming mga papeles ay naaprubahan na 2 taon na ang nakalipas. Bakit muling na-review? Nagtanong-tanong lang ako. Pangalan ng opisina na nakasulat sa pirma. Yung nasa puso niya ay kasamahan ni Madigi. Hahaha, nagbubunga ba ng personal na paghihiganti? Lahat ay gagamitin ang koneksyon sa kamay para sa paninibak at paghihiganti. Kung ano ang gusto niyang makita, ibibigay natin sa kanya. Kung ano ang gusto niyang imbestigahan. Ang mga video mula sa 10 CIE. Ito ang pinakamagandang patunay. Ang kanyang pag-apruba ay nasa ilalim ng pirma na mas mataas kaysa sa batas. Nakita na natin. Nababahala ka na hindi mo kayang maghintay ng 30 araw. Kung maipit ang bunganga ng aprikot sa leeg nito, maapektuhan din ang Biki Village. Yuanzhou, dumating ka ng tamang panahon. Katatapos ko lang makatanggap ng isang balita mula sa bayan. Si Madigu ay nagsumikap sa opisina ng pangangasiwa ng hayop. Mukhang naantala ang approval ninyo sa Xinhuagao, hindi ba? Ito ay muling susuriin sa loob ng 30 araw na may takdang panahon. Nakuha ko na ang hula ko. Kaya tinawagan ko si Lolo Zaishu na dumating ngayon. Ang anak ni Lao Zishu ay nagwakas na ang trabaho at nagsimula na ulit. Kaya mong makapunta sa bayan, naniniwala ka ba o hindi? Naniniwala ako na maaari pa rin nilang ibigay sa akin ang 600 munang Yi Village. Kaya kang ibigay sa iyo hindi lang. At saka, buong boto ang pagtanggap ng sangguniang barangay ng Bixi Village. 30 taon na kontrata. Walang bayad sa kontrata sa unang 3 taon. Kailangan mong mag-alaga ng 600 hektarya. Ang mga teknolohiyang resulta ng base ay mananatili sa Gbixi Village. Pipirmahan ko ang kondisyong ito sa iyo. Pero hindi ito mananatili. Ang mga magsasaka ng Bixi Village. Bawat pamilya ay maaaring pumunta upang matuto ng teknolohiya sa pagpaparami ng tanim. Hindi ako nagtatago ng anuman. Noong araw, pumunta ang tatay mo sa Bixi Village sa pamamagitan ng 30 milyang daan sa bundok upang mag-ayos ng pundasyon. Gano rin ang sabi ni Wen. Hindi ko itinatago ang anumang bagay. Kayo lahat, nagdaos tayo ng pulong ngayon. Kailangan nating ipahayag ang isang mahalagang pagbabago. Dahil sa pansamantalang paghihigpit sa administratibong kontrol sa Xinhua Valley. Alam na ito ng lahat. Kaya hindi natin pwedeng ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Ilalagay sa isang basket. Ang pangunahing operasyon ng kooperatiba. Mula bukas, magkakasabay na magsisimula ang ikalawang base sa Biki Village. Ano ang gagawin natin sa mga manok sa Xinhua Guli? Magpapalit ba tayo o hindi? Hindi aalis. Ipagpapatuloy ang pananatili ng 10 pamilya Apricot Blossom Valley upang mapanatili ang kasalukuyang bilang. Panatilihin ang produksyon. Dito sa Biki Village, magtatayo ng bagong breeding at commercial base. Ang base ay unahin kunin ang 20 pamilya mula sa atin. Yung ayaw pumunta, manatili sa gilid ng orchard ng apricot. Pupunta ako sa nayo ng Biki. Parehong operasyon sa magkabilang panig. Hintayin na malutas ang mga issue sa pag-apruba sa Xinhuagao. Ipinalawak muli ito. Matagal na akong naririnig iyon. Pupunta rin ako. Suntukin mo ako, sasama rin ako. Eh ako naman. Mananatili ba ako sa Xinhuagao o pupunta sa Bixi Village? Pareho tayo. Nagpapanggap sa 2 panig. Ikaw ang una na nakipagsabayan sa akin. Kailangan mong dalhin ang bagong tao. Boss Lu, may pakialam ba sa direksyon ng kulungan ng manok na ito? Sinasabi ng matanda kong lalaki na mas maganda ang nakaharap sa silangan. Sinasabi ko na mas maganda ang nakaharap sa timog. Nagpakulo buong umaga. Mas maganda ang silangan-silangang direksyon. Sa umaga, makakakuha ka ng unang sinag ng araw. Hapon naman, hindi naman masyadong mainit. Sa mga tala ng tatay ko, may isang bahagi na tungkol sa direksyon ng kulungan ng manok. Natatandaan pa rin ng tatay mo ito. Naalala ko, anong material ang pinakamainam para sa bentilasyon ng kurtina sa pinto ng kulungan ng manok? Lahat ay may record ng eksperimento. Louis Wanshao, sobrang bilis mo naman. Kagabi lang sinabi na gagawin ang base sa Bixi Village. Lahat ng manok ay nakapasok na sa kulungan nitong linggong ito. May 48 ka bang oras sa isang araw? Ngayon, ang Xinhuagao at Suwenkyu. Natuto ako ng isang aral. Magkakaugnay ang mga bagay. Nagkakapalit na bakop. Kahit anong panig ang magkaproblema, kayang palitan ng kabilang panig. Narinig ko na ang tungkol kay Majin Bao. Si Zhao Xiaobi ay nagsusulat ng isang espesyal na ulat. Pagkatapos siyang lumabas, gagawin pa rin ba niya sa'yo? Hindi ako naghihintay na lumabas siya. Hintayin mong magamit niya lahat ng pwedeng gamitin na taktika. Pagdating ng panahon, wala na siyang matatakbuhan. Ha. Mga kababayan, ngayon ay isang magandang araw.
Ang Bicol River Village ay naghintay ng 20 taon. Sa wakas ay dumating na ang isang tao. Yung mga taong handang iwan ang magagandang bagay. Ininom ko ang baso ng alak na ito papuntang far continent. Ang makitid na daan ay isang lumang daan na nasa langit. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin, ang Biki Village ay may utang na loob sa pamilya Lu. Ngayon pupunta ako sa Bixicon. Hindi ako nandito para hingin ang pabor na yon. Dadalhin ko na ang 600 mo na ibinigay ng Bixi Village. Hindi ito tungkol sa lupa, kundi sa pagtitiwala sa akin. Hindi ako magsasawa sa kabutihan. Ang sumakay ay si Ginoong Zhang, ang Vice Presidente ng Shengsheng Poultry Group sa lalawigan. Mas malaki pa ang gusto niyang pag-usapan kaysa sa malaking negosyo. Katatapos ko lang makipag-usap kay Laoli tungkol sa negosyo. Ginoong Ma. Lumabas si Laoli, perfect na walang nakasulat para isulat ang mga bagay. Mag-usap tayo habang nakasakay si Ginoma. Nandyan pa ba ang mga koneksyon mo sa Xinhuagao? Anong gusto mong sabihin, sabihin mo ng diretsyo. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Nandito ako nang nakaupo ng 6 na buwan. Lahat ng koneksyon ay nawala. Gusto naming magtayo ng isang malaking proyekto sa lugar na ito. Lahat ng magsasaka ay napunta na sa kanya. Hindi namin matanggap ang mga manok. Kung matutulungan mo kaming maibalik ang mga magsasaka. Ang pangalawang inisyal ng supply chain ng pabrika na ito ay apelyido ba? Gusto ko malaman kung paano ang presyo ng inyong supply na may kasamang cash minimum guarantee. Mas mainam ang pagtulong sa maraming bansa. Tungkol sa bilis o hindi. Iyan ay ang kalamangan sa teknolohiya. Kailangan nyo talagang magdala ng mga gamit kapag lalabas kayo, ano? Kami ay isang lehitimong kumpanya. Mas maraming kita ang mga magsasaka dahil may merkado tayo. 3 panig na nagsasama-sama para sa muling pagpapatakbo. Sige, gagawin ko pero may 2 kondisyon ako. Unang pondo sa pagsisimula na 500,000 ang ipapadala muna sa aking account. Pangalawa, si Madigi ay magpapatuloy bilang punong barangay ng Xinhuagao. Kung may koneksyon kayo sa bayan, ipanalo siya sa susunod na halalan. Makinig kayo mabuti. Ang isang manok na inalaga ni Lu Weizhou sa loob ng 8 taon ay nabebenta ng 1 libra sa halagang 45. Isang manok na pinaghirapan, inaalagaan ng 40 araw bago maibenta ng 60. Sinusukat ko na mismo. Totoo bang 60 ang 1 kilo kay Jinbaoje? Huwag mo nang pilitin kaming pumirma ng kontrata na parang boss ka na naman. Pagkatapos ibaba ang presyo. Ito ay paunang bayad na 1,000,000 yuan. Hawak ang kontrata. Bayaran ko na lang ang natitirang halaga kapag nakalabas na ang mga hayop matapos ang pag-sign ng kontrata. Maniwala ka o hindi. Lalabas sa loob ng 40 araw. 60 pesos bawat gen. Majinbao. Hahayang mong ipakita ang iyong formula ng pagkain sa tao. Ipapakita mo ba ito sa tao? Halika na. Unang 25, libre 2 supot ng pagkain para sa hayop. Unahin ang mauna, makukuha na agad. Tatlong pamilya na ang nagpasya na umalis sa samahan. Ang pangalawa sa pamilya Zhang ni Laoliu. 2 sa 3 magkakapatid na Wang ang kasama. Sabi nila, ang perang cash na ibinigay ni Majinbao ay nasa kabilang panig. Bilangin agad at bayaran sa lugar. Nakadisplay ang 1,000,000 yuan sa sasakyan na yon. Paano ang proseso ng pag-alis sa kumpanya? Kapag 3 na, palagi kaming magbibigay ng pabor. Noon, karamihan ako ang tumulong sa kanila sa pagkuha ng pera sa sign-in. Palaging ang 2 ay may kalayaang magpasya ayon sa kontrata. Hindi na kami maniningil ng penalty sa paglabag sa kontrata. Nabayaran na nila ang kanilang bahagi ng kita. Pabayaan silang umalis sa estado ng utah. Talagang palalayain mo lang sila ng ganito. Sila ang aming unang mga kasapi. Ang saklaw na pinaghirapan nating palakihin. Kinuha niya si Daju sa halagang 1,000 yuan bawat isa. Alam mo ba kung gaano katagal mula sa pagkasilang hanggang sa maipagbili ang isang manok? Gaano karaming araw ang pinakamaliit na kailangan? Sa silid 180, araw-araw mong sinasabi na kaya nang i-back up ng anak ko. Sabi ni Majinkao na 40 araw. Bakit siya karapat-dapat? Manok na inalagaan sa loob ng 40 araw. Kundi na sa kulungan at walang tigil na pinapakain araw at gabi. Lahat ay dahil sa mga bagay na hindi dapat ilagay sa pagkain. Ang karne ng manok na ito ay malambot. Mali ang buto. Ang sabaw na nilaga ay malapot. Maaaring hindi mapansin ng unang subo ng mamimili. Sa huli, mabigat ang pampalasa. Sa ika-10 kagat. Sa ika-20 kagat, tiyak na mararamdaman niya. Ito ay katulad ng nangyari noong huli kong kumain kahit 1 beses lang na naintindihan. Tapos na ang brand na ito. Hindi ito dahil hindi ka binibigyan ng pagkakataon ng merkado. Ikaw mismo, ipinadala ang sarili sa ilog ng Magifort. Malayo sa mata. Sinasabi mo ba na ang pagkain ni Maginbao ay may halong hormone? Sa tingin mo, posible bang makalabas ng 40 araw nang hindi nagdadagdag ng kahit ano? Nabulag ka ba o nadudumihan ng taba ng baboy ang puso mo?
Paano tayo tinatrato ni Lu Yuanzhao? Noong panahon, ang tatay niya ang naggamot sa manok niyo ng walang bayad. Kalimutan mo na ang mga walang kwentang usapan, magsimula na tayo. Nabili mo na bang isinaalang-alang na 60 piso kada kilo? Kung 30 piraso ng manok na tig 3 libra ang timbang, ilang kita ang kikitain ko sa isang taon? 2,700 sapat na para mabili ko ng computer ang anak ko. Pera, ang alam mo lang ay pera. Hindi mo alam kung sino si Majin Bao. Kakalabas lang niya mula sa kulungan. Siya ay may kabutihang taglay dahil ipinanganak siyang taon ng kabayo. Nakalimutan mo na noong taon nang kunin ang aming mga kapatid para sa serbisyo militar. Paano niya tayo niloko? Mayroon bang pagkakaiba? Isang beses na pagkakamali. Pagkakamali ng 2 beses ay hindi pa rin natututo. Kung gusto mong pumunta, ikaw na ang pumunta. Ayoko na pumunta. Ayoko na alagaan ang manok, nag-aaway na naman sina mama at papa. Walang problema, manood ka na lang ng Sige, tutulungan namin ang mga ito para mapakiusapan sila. Hindi natin pwedeng hayaan silang umalis lang ng ganito. Hindi mo mapipilit ang puso ng tao na magbago. Pero kailangan maghintay muna. Ang unang batch na kumain ng 40 araw na mabilis ang manok. Tutulungan mo akong mag-verify. Kapag may kakaibang nangyayari, hindi mo na kailangang makiusap. Sila mismo ang babalik. Basta na alam mo ang nasa puso mo. May 27 pang bahay na nakatayo ng magkakasama sa akin. Sapat na yon. Sa likod ni Majin Bao sa Yuanzhao, may iba pa bang tao? Paano mo nalaman yon? Isa siyang taong kakalabas lang mula sa bilangguan. Saan nanggaling ang 50,000? Pareho pa rin ang mukha niya. Pero ang plaka ng sasakyan ay galing sa probinsya. Sa baryo ng Min, may sinazang Sandya, Gu at Chacha Pex. May record ba sila noong 2013 doon? May tao sa likod ni Maginbao. At saka, hindi maliit ang sukat nito. Nyanhe, bakit bigla kang naging interesado sa grupo ng mga nag-aalaga? Naging sobrang interesado ka na talaga. Ito ba ay si Chenny Ju? Nahanap na naman ang isang mapagsamantalang supplier. Hindi ito ang supplier. Sila ang taong nasa likod ng mga kalokohan ng supplier. Nabalitaan ko na ang Yongsheng Group. Noong nakaraang taon, nagkaroon sila ng labis na paglabag sa mga additives. Nailipat na ito sa panahon ng pagsusuri. Hindi nila alam kung sino ang hinanap nila para magbayad ng multa na hindi naman nila binayaran. Ang restaurant ay patuloy na nagsusupply ng pagkain tulad ng dati. Anong sinasabi mong hindi ka nagbayad ng multa, tama ba? May isang kaibigan ako na nagsabi sa akin tungkol dito sa oras na yon. Ang may-ari ng Yongsheng ay may apelyidong Qian. Isa siyang taong may malawak na kapangyarihan at impluensya. Maraming tao ang nagulat sa kanila pero sa huli ay walang nangyari. Zhao Xiaobi, mag-apply ka sa Rebirth Weekly. Tulungan mo akong maghanap ng isang kumpanya. Yongsheng Farming Group. Noong nakaraang taon, nahuli sila dahil sa illegal na mga additive. Kailangan ko ang lahat ng detalye. Halagang multa. Pag-asikaso sa susunod. At kung ang responsable ay naparusahan sa legal na pananagutan. Mas mabilis, mas mabuti. Binayaran ko na ang pagkain na ito. Pumili ka na lang ng pagkain ng walang masyadong iniisip. Anong pangalan ng kumpanyang pinapahanap mo sa akin? Ang kalagayan ng Yongsheng Group ay mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Sa nakalipas na 3 taon, sila ay nahatulan ng 7 beses tuwing Oktubre sa iba't ibang lugar. 7 beses ngunit bawat isa ay nalagpasan ang panganib. O kaya ang halaga ng multa ay naibaba sa pinakamababa. O kaya pagkatapos ng administratibong pagsusuri. Ang huling pagbawi ng parusa ay ang pag-alis sa Lacto County. Iyan ay isang uri ng pampaliit ng karne. Ang bansa ay nagbabawal ng malinaw na huwag magdagdag sa feed. Pero ang Yongsheng Group ay naglaro ng isang salita-laro. Pinalitan niya ang pangalan ng sangkap sa protein vinegar long factor. Hindi nila sinasabi na masyadong maasim ang gamit nilang leak kapag nag-claim sila. Maghintay hanggang sa ilabas ang produkto bago ito itago ng maingat. Ngayon ay nagsusulong sila ng mga magsasaka sa paligid ng Anhuagaw. Natatakot ako na nakipag-ugnayan na sila kay Majin Bao. Yung sinasabi mong si Majin Bao siguro ito na nga. Yung pabrika ng pagkain na naaresto dati ng palihim. Siya ang may-ari. Agad siyang inilabas at agad na iniligtas. Kailangan pa rin ng bagong pondo para sa paglulunsad. Sa likod nito, kung isulat ang salitang AC ng pabaliktad. Gusto mo bang ipalathala ko ang isang artikulo tungkol dito? Nasa akin ang lahat ng madilim na kasaysayan ni Yongsheng. Huwag munang magpadala, baka magising ang ahas. Tulungan mo akong ipagpatuloy ang pangangalap ng ebidensya. Lalo na, ang pagpasok ng pera sa pagitan ni Yongsheng at Majin Bao. Kapag nahanap na ang matibay na ebidensya, sasamahan namin kayong maglabas ng isang investigasyon na ulat. Magpapalabas ako ng pahayag sa platform. Ang 2 panig na pagsalakay ay nag-iiwan sa kanila ng walang mapagpipilian na takasan. Si Majin Bao ay hindi tanga. Hindi siya mangmang na ipagpatuloy ang paggamit ng parehong pekeng gamot. Nang alas 12 ay kakagaling lang niya sa tiyan niya. Kasama si Majin Bao. Ang parehas na bagay sa buryacha ay pareho ang esensya. Lahat ay nagdadagdag ng scarf sa pagkain para pasiglahin ang paglaki. May natira pa nitong nakahanda na.
Pero talaga namang iba. Pwede niyang ipalabas na hindi niya alam. Ngayon ay masyado na siyang sanay, ano ang gagawin natin? Bagaman lihim ang mga pampadagdag para sa walang hanggang buhay. Pero hindi matutuklasan nila Keton ang mga ito. Akala niya na sa pagpapalit ng sangkap ay makakalusot siya. Pero ang karne ng manok ay hindi nanloloko. Nakakain ng consumer hanggang sa bibig. Darating ang araw na mapapansin mong may mali. Sa araw na yon, lahat ng mga departamento ng diskwento ay babagsak. Hayang mong ipagpatuloy ni Zhao Xiaoping ang pagsisiyasat kay Yongsheng. Nandito ako nakatutok sa mga paraan ng pagpapadala ni Majin Bao. Ginoong Ma, sundin ang tamang proporsyon na ito. Ang grupong ito ng manok ay maaaring ilabas sa loob ng 35 araw. Tiyakin na ang timbang ay higit sa 3 libra. Ang porsyento ng pag-ani ng karne ay 20 puntos na mas mataas kaysa sa tradisyonal na paraan ng pagpapalahi. Malaki ang kita na makukuha. Sige, pakainin mo na ganoon. Tandaan mo, sasabihin namin na ginagamit namin ang siyentipikong formula. Ang pambansang patente ay may nakalista na ulat ng pagsusuri. Sino ang nagsabing kami ay nagsisinungaling, ipapakita namin ang report na ito sa kanilang mukha. Ginoong Ma, nais ko lang ipaalala sa iyo ang isang bagay. Ang pangmatagalang paggamit ng pampasigla na ito. Tandaan na gawin ito sa gitna ng termino. Maaaring may natitirang droga sa organisasyon. Ako ang nag-aalaga sa mga kasamahan ko, hindi ang taong may amoy na ate. Yongsheng Group noong Oktubre. May sarili silang ugnayan. Anak, anong pakialam mo sa mga bagay na yan, kakagraduate mo lang naman. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Ako ay isang estudyante ng veterinary. Tingnan mo ito. Ito ay sabaw na niluto mula sa manok na nagkakahalaga ng 6 na puyuan kada kilo. Paano mas masarap kaysa sa 45 pesos kada kilo ni Luyuan Sao? Walang katigasan sa pagmuya. At saka, may hindi maipaliwanag na amoy ng isda. Parang hindi ito karaniwang manok sa bahay na may palaman. Parang ito ay parang ang pinakamurang uri ng frozen na makina sa palengke. Parang sa wakas ay natikman mo na rin. Kumikita ka ng 2,700 kapag binenta mo ng 6 na puyuan kada kilo. Pero non cadigues poders cocinar una sopa dorada como la de la familia Laolu. Ang computer ng anak mo ay ganito lang ang halaga. Dad, uminom ka ng sabaw para mapalakas ang katawan mo. Tara na, pakainin na natin ang baboy. Ito ay manok na nagkakahalaga ng 6 na puyuan kada kilo. Tio Liu, bakit hindi ka pa natutulog ng ganitong oras? Walang malaking bagay kung may problema ka sa puso. Bigla kong naisip na si Yuan Zhou. Yung sinabi ng tatay mo ay sobrang tama talaga. Yung sinabi niya dati hindi ko maintindihan, ngayon naintindihan ko na. Laging pakiramdam ko ay parang manok. Basta mapakain at lumaki, ayos na. Bakit kailangan pang mag-alala ng sobra-sobra? Ayaw mo nang kainin ang manok na sarili mong pinalaki. Iyan ay nagsisinungaling lang sa sarili. Hindi ko ibinigay sa iba ang lupain mo. Ang lugar na iyon ay nasa timog silangang bundok na may bukal. Lumabas ng diretsyo mula sa kamay ng guru. Matagal na kitang hinihintay. Kung gagawin kong walang hiya at babalik, baka nila ako pagtawanan. Si Big Zhu ay tiyak na tatawa sa'yo. Siya ang unang tutulong sa'yo sa paligid. Maniwala ka o hindi, ikaw na ang bahala. Mga leader, pakitignan po. Ito ang aming breeding base sa Bixi Village. Magaganda ang mga uri na aming maingat na inalagaan. Nakapag-ani na tayo ng maraming mga alaga. Pangunahing lugar. Talaga namang isa kayo sa mga pinakamahusay pagdating sa kalidad. Nandito ba si Luzong? Nanonood siya sa gubat gamit ang bagong account sa itaas. Gusto ba ng leader na pumunta sa bundok para hanapin siya? Tama na, planong ilipat ng probinsya ang inyong base. Itinalaga bilang pang-edukasyong punto para sa ekolohikal na pagpapalaki sa buong lalawigan. Pahanda siya ng isang dokumento. Sa susunod na buwan, pupunta siya sa probinsya upang mag-ulat. Salamat po, leader. Ipapaalam ko na agad sa kanya. Ginoo Ma, kalagayan nitong mga manok na ito ay hindi tama. Mahina ang mga paa. Mga balahibo na tuyo na parang mga sanga ng walis. Sabihin mo ng totoo sa akin, ano talaga ang inilalagay sa pagkain? Boss Huang, mag-alala ka lang. Ang manok ko, Majin Bao, ay tiyak na ito. Yuan Zhou. Tingnan mo na, nagpadala na sila Olyu ng message sa grupo.
Nakikita namin lahat ang ipinadala ni Lao Liu sa grupo. Tingnan mo na lang sarili mo. Agad-agad na 4 na po araw na manok. Hindi pa rin niya kayang kainin kahit ang sariling anak na babae. May audacity ka pang tumayo dito at mag-ingay gamit ang megaphone. Pero para nosotros, mas importante ang 15,000 piso na diferensya. Tulungan mo ang aming tiya na si San Kuya Dama. Alam mong masama ang manok. Sabi nila, ang manok na iyon ay gawa ni Xinhua. Anong nilalagay talaga sa pagkain mo? Kaya mo bang ibenta ng maramihan sa bayan? Tinitingnan ng mga tao mula sa bureau ni Sim. Kaya mo bang gawin o hindi? Iyan ay formal na pagkain para sa hayop. Ang patent ng Yongsheng Group. Ang patent noong nakaraang taon. Ang manok na pinalaki gamit ang patent ng pamilya nyo, kahit sariling tao ay ayaw kumain. Ha 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 ha. Lao Liu, naaalala ko pa yung huli mong ginawa. Ang paggamit ng luma at sirang asbestos na mangkok bilang pang-ukit sa tuktok ng eroplano. Ayoko nang ang pag-usapan yan. Walang natutunan na teknolohiya kay Maginbao. Natutunan lang nilang magdagdag ng kung ano-ano sa pagkain ng hayop. Ang bilang ng 45 pamilya sa Yuanzhou ay hindi gaano kahalaga. Ang tunay na mahalaga kay Dazhu ay hindi kung ilan ang nag-aalaga. Kung ilan ang mga tao na nag-aalaga ayon sa isang pamantayan. Simula bukas, ikaw na ang responsable sa pagsasanay ng mga bagong sumali sa bukirin. Kinopya ko ang 45 kopya ng notes ng tatay ko. Isa-isang kopya para sa bawat tao. Lahat ay may kopya. Iyan ang kanyang pinaghirapan. Nanatili ang tatay ko ng 30 taon. Hindi ito para ilok sa kabinet bilang antigong bagay. Para magamit ng tao. Mas marami ang makikinabang nito. Mas lalo niyang naaalala ang mga bagay na ito, mas nagiging mahalaga sila. Naintindihan mo ba? Maghihintay ka lang, may plano pa ako. Mayroon pa akong resipe ng Yongsheng. Nanalo ka sa mga magsasaka. Pero hindi mo kayang talunin ang mga mamimili. Hintayin ko ang aking mga manok na mapunta sa linya ng produksyon. Ipapalabas ko ang 45 bilyong gin mo sa loob ng 180 araw. Lahat ay nagiging biro. Kumusta, Ginolu? Ako si Zhao Xiaobei. Mangangasiwa ng Weekly Landmark Reporter. Sinabi ni Sun Yanhe sa akin ang tungkol sa iyo at kay Majinbao. Hindi ako pumarito para mag-inom ng tsa ngayon. Dumating ako para magtrabaho. Ikaw ang si Zhao Xiaobei na sinasabi ni Yanhe. Yung impormasyon tungkol sa Yongsheng Group noong nakaraang beses ay ikaw ang nagsaliksik. Isang maliit na tulong lang. Nagtambay lang ako ng 2 magdamagang sa Oktubre. Ako ay narito upang gumawa ng espesyal na ulat. Katapatan ng isang manok. Pagsusuri at pagninilay tungkol sa ekolohikal na pagpapalaki sa probinsya. Sino ang gusto mong imbestigahan? Siya sa atin ang buong kadena ng industriya. Mula sa pinakamaganda hanggang sa pinakamalala. Ang magagandang bahagi ay kasama ka sa Bixi Village. Alam mo na kung saan ako pupunta sa masamang bahagi. Bro, hindi pwedeng pumasok dito. Sinabi ng boss namin na bawal pumasok ang mga walang pakialam. Maestro, ako ay isang mamimili mula sa kabisera. Gusto ko lang makita kung anong gamit niyong sangkap. Humihingi ang aking kliyente na makita ang listahan ng mga sangkap ng pagkain ng hayop. Hindi ka papayagang pumirma ng kontrata kung hindi mo titingnan. Pakiusap, magpasensya kayo. Ang mga sangkap ay nakasulat sa loob. Yunong nakalagay ang berdeng kurtina sa pinto ng maliit na ilog. Huwag mong sabihin na ako ang nagsabi. Mag-ingat ka ng mabuti. May mali sa mga bagay dito. Matagal nang hindi ginagamit ang pataba dito. Ang tubig mula sa bundok ay matamis. Kagagaling mo lang sa kabilang bahagi ng madang. Dapat mong amuyin ang pagkakaiba. Hindi iyon isang paliparan doon. Dito sa akin, hindi ito pabrika. Ito ay lugar kung saan nagpapalaki ng manok. Ang manok dito ay tumatakbo ng 180 araw at naghahanap ng insekto upang kainin. Uminom ng tubig mula sa bundok. Kumain ng mga pine needle at mga wild na damo. Hindi mo na kailangang sabihin sa mga mamimili kung gaano kaganda ang manok na ito. Kailangan mo lang maglaga ng isang palanggana ng sabaw. Alam niya mismo kung saan ang pagkakaiba. Bangka na maliit. Ganito ang paraan mo. Ako ay isang mamamahayag na nag-imbestiga sa pagkain sa loob ng 5 taon. Kailangan mong sabihin ang totoo. Mahirap talagang gayahin si Ma. Jinbao ay hindi makakopya ka. Hindi ito dahil kailangan mong ayusin ang tiyan mo. Dahil ayaw mong dumaan sa shortcut. Bihira na ngayon ang mga taong hindi naglalakad ng shortcut sa mundong ito.
Kaya nga, yung mga taong nanliligaw sa shortcut. Sa huli, hindi nila ako matatalo. 67 na beses. Proyekto ng guli ng mga aprikot. Pagsusuko ng buong bayan sa Yongsheng. Nung sinusulat ito ng tatay mo, siguro isang tao ang nagbirisi sa bundok ng 6 na beses at nabigo. Halos susuko na sana, pero hindi siya sumuko. Laging sinasabi ng tatay ko na siya ay bobo. Isang recipe ay inuulit ng higit sa 10 beses. Pero para sa akin hindi yon pagiging bobo. Ganon yon. Yun na kahit alam mong hindi mo kaya, gusto mo pa ring subukan ulit. Matigas ka rin katulad niya. Alam mo ba na ngayon ang kooperatiba ay may 45 na magsasaka? 15,000 na sirang na makina. Mahabang kontrata sa supply sa 3 high-end na supermarket. Kung ibang tao na sana ang nakinabang sa tagumpay na ito. Bakit ka pa nagigising ng alas 5 bawat araw para pumunta sa bundok? Kung nasa langit ang iyong ama, ano kaya ang sasabihin niya? Sasabihin niya, bata, huwag magmayabang. Ang pinakamalaking takot ng mga nag-aalaga ng manok ay hindi ang kalamidad mula sa langit. Ito ay isang tao na sakuna. Sa tingin mo, darating pa rin ang tao na sakuna. At mangyayari ito agad-agad. Ngayon ay napilitan si Majin Bao na mapilit sa sulok. Kapag naipit na ang daga, kakagat ito. Ngayon, ang pinakakinamumuhian niya ay hindi ako, kundi siya mismo. Sumama sa akin ng 2 taon. Laging talo. Hindi na siya kayang matalo. Kahit na ganito na nga, yung huling batch na ito, kung doble ang sukat, makakabawi ako. Pagkatapos mabayaran, magpapahinga na ako. Hindi na muling hahawak sa industriya ng pagpapalahi ng manok. Hayaan ng mga manok na ito ang maging pinakamataba sa buong Anquaguli. Nay, pinalitan mo na ang tatak. Nagpalit na. Mula ngayon, bibili na lang ako ng manok na may pinagmulan. Hindi ito manok na kinakain niya si Majin Bao. Binibigyan niya ng lason. Ang sample ay lagpas sa limitasyon ng Lexo ng 67 beses. Nakapagdulot na ito ng seryosong panganib sa kalusugan. Pakiusap, ulitin mo ang sinabi habang nakikinig sa recording. Ang nilalaman ng Lacson sa sample ay lumampas sa limitasyon ng 67 beses. Ito ay isang seryosong panganib sa kaligtasan ng pagkain. Hey, may problema si Luy Wansao. Ang ulat ay nagpapakita na ang sobrang level ng growth enhancer sa karne ay 67 beses na lampas sa limitasyon. Kailangang agad-agad. Ano ang gagawin agad-agad? Sinasabi mo ulit. Kagabi, naglakbay si Majin Bao nang magdamag patungo sa lungsod ng probinsya. May isang sasakyan na inilabas sa East Suburb Market ng Agrikultura. Yung batch na lalabas sa loob ng hindi aabot sa 40 araw. Nagmamadali siyang ilabas ang mga kalakal. Lahat ng makina ay fixed price cash transaction. Hindi pa nga nakapag-issue ng resibo. Ang kinokolekta ay isang tagabiyahe na may dayuhang accent. Ang mga tao ko ay sumunod hanggang sa kalagitnaan. Nawawala sa palengke ng wholesale doon. Zhao Xiaobei. Ipadala ng direkta ang ulat ng pagsusuri sa ahensya ng gamot at kalusugan. Huwag maghintay, agad na ipadala. Ipapadala rin sa emergency department ng City People's Hospital. Ipaghanda nila ang paghahatid. Naiintindihan ko. Doktor, pagkatapos kumain ng hapunan, palagi nang nagsusuka ang anak ko. Umiwas na siya ng 3 beses. Yung manok na kinain namin noong gabing iyon ay galing sa aking asawa mula sa Silangang Bayan. Binili sa palengke. Yung nagbebenta ng manok ang nagsabing ito ay manok na pinalaki sa bukirin ng natural. Sa bagong tindahan, nagbabantay sa hapon, kinukuha ang dugo para sa pagsusuri ng droga. Si Shi Xiaoji ba? Ako ay mula sa emergency department ng City People's Hospital. Ngayong gabi, natanggap na namin ang mga pasyente. Sa ngayon, may 21 na pasyente na pinakabagong bilang.
Lahat ng pasyente ay may parehong katangian. Gamitin ang mula sa palengke sa silangang bahagi ng probinsya. Ang mga itinitindang manok na sinasabing pinalaki sa bukirin na binili sa palengke. Hinala na nagdulot ng lason sa malaking lagayan ng leke. Kasalukuyan naming kailangang agad na matukoy ang pinagmulan ng mga kalamnan na sangkot. Pagsusuri. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo dito sa Anhuagao. Magsasaka na si Majinbao. Kasalukuyan ay nasa kritikal na sitwasyon. Hatiin ang grupo sa 200. Agad na kumilos. Majinbao, binuksan ang pintuan at nakipag-ugnayan sa investigasyon. Mayroon kang isang batch ng mga produktong manok. Nagsasangkot sa seryosong panganib sa kaligtasan ng pagkain. Sa kasalukuyan, may mga mamimili ng naospital. Ginoong Ma, lahat ng iyong mga numero. Na-delete ko na ito mula sa aking contact list. Huwag na tayong magkausap pa sa hinaharap. Magandang araw, ano po ang inyong opinyon tungkol sa Xinhua Valley? Kamakailan lang na nangyari ang insidente tungkol sa kaligtasan ng pagkain sa mataas na posisyon. Ang aksidente ay hindi na aming problema. Huwag ninyong pagbintangan ng isang bagsak lang ang buong grupo. Ginoong Lu, ikaw ang pinakamalaking kasosyo sa pagpapalago sa Xinhuagao. Ang insidenteng pangkaligtasan sa pagpapatupad na ito. Anong direktang epekto nito sa inyong kooperatiba? Sa tingin ba ng mga mamimili ay magugustuhan nila ang Xinhua Valley? Lahat ng manok ay may problema. May mga balitang nagsasabing may alitan kayo ni Majinbao noon. Matinding kompetisyon sa negosyo. Paano mo siya bibigyan ng opinyon tungkol sa nangyari ngayon? Una, ang paraan ng pagpapalaki ni Majinbao. Walang kaugnayan sa kooperatiba ng Lujia. Bawat manok sa aming kooperatiba ay pinalalago sa bukirin at gubat ng Malaya. Lumalabas sa loob ng 180 araw. Maaaring matrace ang buong video. Kahit sinuman sa buong bansa ay maaaring buksan ang API na Chineji. Lahat ay maaaring panoorin online. Saan banda sa kagubatan ng galing ang mga manok na ito? Anong pagkain ang kinakain at anong inuming tubig ang iniinom nila? Pwede kayong pumunta sa Barangay Bihaw. Pumunta na tayo ngayon. Nakahang ang kamera sa puno. Pangalawa, ang insidente sa kaligtasan ng pagkain na ito. Hindi ito dahil sa problema sa paraan ng ekolohikal na pag-aalaga. Sa kabaligtaran, dahil ito ay dahil may mga taong nagdadaan sa shortcut. Gumagamit ng ipinagbabawal na gamot bilang paraan ng pag-aaral. At siya rin ang kanyang pinakamatibay na kalaban. Ang ipinaglaban ni Majinbao ay hindi lamang ang kanyang karera, kundi pati na rin ang reputasyon ng 2 henerasyon ng Xinhua Valley. Ito ay ang reputasyon na naipon ng 2 henerasyon sa Xinhua Valley. At kami ay gagamit ng kalidad. Unti-unting binubuo ang tiwalang ito. Magbabayad siya ng presyo para dito. Nakatanggap na ng pahayag mula sa lalawigan. Base sa Lisi Village. Opisyal na ngayong itinalaga bilang pangunahing proyekto na susuportahan. Sa parehong araw, ito ba ay isang tugon ng kapalaran sa akin? Nakuha na namin ang lahat ng ebidensya. Mas mabuting magpakatotoo ka sa akin. Wala na akong masasabing. Lahat ng kasabwat mo ay nagsalita na. Hanggang kailan mo gustong panatilihin yan? Nakita ko ang report ng pagsusuri. Naniniwala rin ako sa mga impormasyong tungkol sa mga resipe na yon. Kaya naniniwala ka sa mga sangkap na yon. Pinili ang ganitong paraan. Anong magagawa ko? Ang kompetisyon sa merkado ay napakatindi. Kailangan ko lang mabuhay. Pinilit ako. 20 bilyong tao ang nasaktan. May 5 taong gulang na batang lalaki pa rin. Ngayon ay nasa intensive care unit. Unang beses. Ikalawa na ito. Siguradong ito na ang huli. Anong ginagawa mo sa labas?
Ang pamilya ko ay may pabrika ng pagkain para sa hayop. Ang aking tiyo ay ang punong barangay. No dati akala ko ako ang hari sa guli ng mga aprikot. Isang tao ang dumating pagkatapos. Sabi niya sa akin na ang langit ay hindi siya at hindi rin ako. Ang langit ay isang patakaran. Hindi ako nakinig noon, katulad mo rin ako noon. Alam mo na ginugol ko ang 8 taon para dito. Naisip mo na ba kung anong aral ang natutunan? Anong aral? Kung gagamitin mong pabagalin ang iyong sarili, lahat ay iwas sa'yo. Kung ikaw lang ang magpapataas ng pasensya, sa huli makakarating ka rin. Sinasabi mo na ang taong iyon ang nagsabi sa'yo na ang mga patakaran ay patakaran lang. Dapat sana ay pinakinggan mo na siya noon. Yung mga nagsasabi sa'yo ng mga patakaran sa labas. Mas mapagkakatiwalaan kaysa sa mga nagsasabi lang ng pagmamahal sa'yo. Si Diggy ay nasa problema na. Kinapanayam ako ng mga kawani mula sa mas mataas na opisina. Naghahalo sila habang umiinom ng tsa. Ang mga kaugnay na pag-apruba ng negosyo ni Xinhua sa mga nakaraang taon. Apektado ka sa mga bagay na may kinalaman sa iyong nakababata. Kailangan munang umiwas muna. Mag-ingat ka sa sarili mo dyan. Ah, ha. Hahaha na naman ng hiyaw ng hiyaw. Itong color. Kaninang umaga, humiram ako ng desolder para sa akin. Nadumihan ang pagkakaayos mo at nagkamali ka sa pagsusuot ng mga susi. Pinilit kong hindi magsalita buong umaga. Haha. Hahaha. Ha. Ang tao ka talaga. Tuwing may problema, laging tumatakbo sa bundok. Pwede bang baguhin mo na ang ganyang nakagawian? Nakaangat ako ng mataas na takong na sapatos. Hindi ako tumatakbo. Gusto ko lang sanang makipag-usap sa tatay ko. Tatay, ang Bixi Village ay kinilala bilang isang modelo ng probinsya. Siguro nakikita mo na ang tungkol kay Majinbao sa langit. Hindi ako masaya para sa kanya ni nagsisisi para sa kanya. Ito ang kanyang pinili na landas. Lahat ng tatlong sinabi mo ay nangyari. Yun lang ang pagtutok sa sariling kakayahan. No dati noon masyadong naintindihan. Ngayon naintindihan ko na. Huwag mong ikubli ang sarili. Ipapakalat mo lang kapag nagkaroon ka na ng kakayahan. Kailangan pa bang palawakin ang hatchery? Malawak. Pero hindi ito para sa akin. Gusto niyang malaman ng mas maraming tao na may ibang daan. Ganyan ka, hindi ka man lang mukhang magsasaka. Hindi siya isang mangingisda. Isa pang uri ng magsasaka. Ngunit sa esensya, ako at ang tatay ko ay gumagawa ng parehong bagay. Ang layunin lang ay maging masaya at matikman ng mas maraming tao. Iyan lang. Mga kasama, narito na tayo. Ay naku, sa wakas dumating na rin. Si Dazhu ang mag-asikaso ng tirahan. Ang pang-apat na tiyuhin ay naghahanda ng hapunan. Ito ay plantain herb. Ito ay dandelion. Ito ay ginto at pilak na bulaklak. Hindi kami nagtanim ng kahit isang butil. Lahat ay mga likas na tanim sa bundok. Mga manok na pinalaki sa bukirin ang kusang pumipili ng mga damo na ito upang kainin. Hindi na kailangan ng tao para turuan sila. Mas matalino sila kaysa sa atin. Alam nila kung aling dahon ang mabuti para sa katawan. Aling uri ang nakakainis ng mga peste. Gurulu, ano ang gastos niyo sa pagpapalaki ng hayop? Mas mataas ba ito kaysa sa factory farming ng husto? Mas mataas ng 40% ang aming presyo sa detalye. Ito ay 4 hanggang 5 beses kaysa sa industrial na pagpapalaki. Ang mga consumer ay handang magbayad ng mas mataas para sa tunay na kalidad. Basta totoo ang kalidad mo. Hindi ito ang sinasabi mo lang. Bawat kamera na nakalagay dito. Ito ang pangakong ibinibigay ko sa mga mamimili. Hindi natatakot na makita. Ang takot lang ay ang hindi matapang na ipakita sa iba. Gurulu, inilantad mo na ang napakaraming teknikal na impormasyon. Talaga bang hindi ka nag-aalala na manakaw ito ng iba? Mas nag-aalala ako na walang gustong mag-copy. Kung may mangopya nito, nagagamit na. Nakapag-alaga tayo ng magagandang manok. Ibig sabihin, may halaga ang ginawa natin ito. Kung walang sino man ang darating. Kung ganoon, nangangahulugan na sayang lang ang lahat ng aming ginawa.
Nawala na ang bus ng mga estudyante. Ang susunod na biyahe bukas pa ang umaga. Ginolu, hindi ako estudyante. Galing ako sa kalapit na lalawigan. Ang pangalan ko ay Chen Chuan. Ang bagong napiling assistant ng punong barangay sa Qinshi Village. Gusto rin naming magpatakbo ng ekologikal na pagsasaka sa aming baryo. Pero walang sinuman sa buong nayon ang nakakaalam ng teknolohiya. Lahat ng kabataan sa baryo ay naglaho na. Ang naiwan lang ay mga matatanda at mga bata. Narinig ko na inilabas ninyo ang lahat ng teknikal na pamantayan. Gusto kong tingnan muna doon sa kabilang side. Kami sa baryo ang bahala sa pamasahe. Hindi mo na kailangang magbayad ng pamasahe. Magmamaneho na lang ako papunta. Kailan ka magiging available? Magbibigay ako ng petsa para sa'yo. Ganito na lang ang sagot mo. Hindi ka pa nakapunta sa aming baryo. Noong araw, ang tatay ko ay nagpunyagi para mapababa ang temperatura sa Bixi Village. Naglakbay ako sa 3 bundok. Naglakad ng 30 milya. Isang baryo, isang pagkakataon para magpagaling. Hindi tumanggap ng kahit isang sentimo. Alam mo ba kung bakit siya gustong umalis? Hindi niya alam dahil sinabi niya. Ang sakit ay walang pinipiling lugar o baryo. Huwag nang hati-hatiin ang tao. Umalis ka at sabihin mo sa mga tao sa inyong ngayon. Ang kooperatiba ng pamilya Lusak Singhwagao ay hindi naniningil ng bayad sa card. Walang hadlang. Kailangan lang alagaan ng maayos ang manok. Direksyon ni Lu. Magandang kondisyon ito. Pero kailangan baguhin ang paraan ng pag-isip. Hindi angkop dito ang malakihang pagpapalaki ng hayop. Masyadong mataas ang gastos sa logistics ng mga produktong makina. Ang malamig na chain ng sariwang pagkain ay hindi talaga kayang maabot. Kung gagawin lang, wala rin itong silbi. Kaya ano ang gagawin natin? Nangako ako sa mga tao sa baryo. Kailangan nilang makahanap ng paraan, mahalaga ito. Ang dami ng aking paninira ay katumbas ng lahat ng mayroon ako. Sundin ang takbo ng merkado. Pero nakasulat na ang pinakamababang presyo sa kontrata, Ginolu. Maraming salamat po sa buong bayan ng Qinshi Village. Pero gusto ko pang magtanong, bakit mo ginagawa ito? Naiintindihan ko ang aking konsensya. Matulog ng mahimbing si Tu. Si Tu ay hindi natatakot na may tao na kumatok sa pintuan namin sa gitna ng gabi. Ginolu, ikaw ang kauna-unahang kasosyo na pumunta sa aming Qinshi Village. Noong una, maraming tao ang tumanggi sa amin dahil sa kahirapan namin. Ayaw nila sa amin kahit pa ganon. Hindi ko sila masisisi. Mismo tayo ay ayaw sa sarili natin. Uminom ka nitong baso ng alak. Kung hindi ka uminom, ibig sabihin yan ay hindi mo kami pinapahalagahan, ang aming Qinshi Village. Lola na manginibig sa kaalaman. Ako ay nag-aalaga ng manok at hindi marunong magsalita ng magagandang salita. Pati ang tatay ko ay nag-aalaga rin ng manok. Sabi niya noong buhay pa siya, tao ang tama na tulungan ang mahihirap, ha 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 ha. Iniaalay ko ang baso ng alak na ito sa nayon ng Qinshi. Ipagpaumanhin po, pati ako ay magbibigay galang sa aking ama. Tama ka, Papa. Ang sakit ng manok ay hindi namimili ng baryo. Hindi dapat hatiin ang mga manok na sisiyo. Ang 662 kilometro ay hindi na isang lugar na walang tao. Pumunta ka sa Green Mountain County. Bakit kayang-kaya mong maglakad ng 600 milya nang hindi nasasaktan ang mga binti mo? Buti na lang na ang kondisyon sa Qinshi Village ay angkop para sa pagpaparami ng hayop. May mas malayo pa. May isang kooperatiba ng Tibetan Machine sa Qinghai na nakipag-ugnayan sa akin. Mataas ng higit sa 3,000 metro ang taas ng bundok. Sabi ng sekretaryo ng kanilang baryo. Yung electronic na bersyon ng libro mo tungkol sa pagpapalaki ng hayop ay masyadong malapit sa Berkey. Para siyang paraan ng proteksyon sa monumento ni Fazi Zoo. Nang matapos basahin ni sekretary, hindi niya mapigilan ang sobrang kasiyahan. Nagpadala siya ng isang mahabang mensahe sa lugar. Habang nagsasalita ay napaiyak siya. Yung mga pangalan ng mga halamang gamot at mga damo na nasa itaas. Matagal na siyang natuto mula sa kanyang lolo mula pagkabata. Akala ko hindi niya matandaan lahat si Lu Qingshan. Ginoong Lu, ang notes ng iyong ama ay isang hindi pa nailalathalang obra. Maaaring mag-apply para sa pagpaparehistro ng karapatang autor ayon sa batas. Rehistro ng tatak ng brand ng manok na Lujia Bencao. Walang problema rin. Lahat ng proseso ng pagpapalaki at mga resipe. Maaaring ipakaging bilang lihim ng industriya ang pagre-record. Ang layunin mo ngayong araw ay magparehistro. Ako ay makikipagtulungan ng buong buo. Pero pagkatapos ng pag-ulat, balak kong ilabas ng buo ang mga ito. Ilalathala ito online ng libre. Ipalabas ang lahat kabilang na ang mga resipe. Kailangan kong kumpirmahin kung naintindihan mo ang sinabi ko kanina. Kapag naibahagi na ang mga resipe na ito,
Sino man ay maaaring legal na gamitin ito. Hindi ka na magkakaroon ng eksklusibong karapatan. Abogado Wang, hindi niya tinatanggihan ang karapatang intelektual. Gusto niyang ipasa ang pamantayan ng Lu ay naging pangunahing pasilidad sa industriya. Kapag ang buong lalawigan at buong bansa ay sumusunod, ang iyong pamantayan ay ginagamit sa pagpapalaki ng manok. Hindi ka na lang isang nag-aalaga. Ikaw ang isang pamantayan ng tatak na iyon. Ang halaga ng Lu Family Herbal Chicken sa puso ng mga mamimili. Mas makapal pa ito kaysa sa kahit anong patent na dokumento. CJ, ginawa ko ang trabaho ng pagsasara ng pinto para sa buong buhay ko. Ngayon, magbubukas ako ng isang pinto para sa iba. Ginoong Lu, ikaw lang ang nakilala kong ganoon. Kliyente na kusang nag-apply na iwanan ang mga teknikal na hadlang. Ako ang nag-draft ng dokumento. Ipapadala ko sa iyo ang kumpirmasyon makalipas ang 3 araw. Pa, nagpadala ka ng mga bagay buong buhay mo. Ngayon nakikita na ito ng buong mundo. Kailangan mong malaman ang pinagmulan mong estado. Kailangan mong makita mismo kung ano ang kalalabasan ng mga masasamang tao. Sa tingin ko, hindi ko kayang tanggapin ang ganitong paraan ng pag-uusap. Ang akusadong si Majin Bao. Alam na ang mabilis na pampalago na ipinagkakaloob ng Yongsheng Group. Kung naglalaman ng sangkap na lekumasason, patuloy na magdadagdag ng malaking dami ng pampataba na ito sa pagkain ng hayop. Nagdulot ito upang ang batch na ito ng buhay na manok. Nasa labis na limitasyon ang natitirang gamot sa kalamnan. Pagkatapos pumasok sa merkado ang produktong ito, umabot ito sa 67 beses na mas mataas. Nagdulot ito ng agarang pagkalason sa 21 na mamimili na kailangang dalhin sa ospital. Sa kanila, 3 ang nagkaroon ng iba't ibang antas ng pinsala sa atay. Pinsala sa sexual na kakayahan. Isang 5 taong gulang na bata sa intensive care unit. Nagpagaling sa loob ng 7 araw. Ang kanyang gawain ay nagsasangkot na ng paggawa. Pagbebenta ng mga nakalalasong at mapanganib na pagkain. Wala na akong masabi. Ako ay nagsisisi. Lahat ay nagkumpisal. Gusto ko lang makipag-usap sa 21 taong nasira ko dahil sa akin. Sinasabi ng tao na isang salitang pasensya na lang. Alam ko na hindi mahalaga ang 3 salitang ito. Hindi ito nagkakahalaga ng kahit 1 sentimo. Ngayon, ito lang ang kaya kong ibigay. Ang akusado na si Majin Bao dahil sa paggawa. Pagbebenta ng nakalalasong at mapanganib na pagkain. Sentensyang pagkakakulong ng 9 na taon. Multa na 800,000 yuan. Ang mga taong responsable sa Yongsheng Group tulad ni Zhang Jiangwo at iba pa. Ipaproseso sa ibang kaso. Ginoong Lu bilang isang tao na maraming beses nakipagpalitan ng sumbatan kay Majin Bao. Ang kasamahan na 2 beses niyang siniraan at pinasok sa kaso dahil sa pagdudulot ng lason. Anong palagay mo sa hatol niya ngayon? Naiinis ako para sa kanya. Ang kagubatan sa Anhua Valley ay may sapat na magagandang kondisyon. Kailangan lang niyang maging medyo mas matapat ng kaunti. Sa kanyang mga koneksyon at yaman, hindi mahirap kumita ng pera. Pero pinili niya ang pinakamabilis na daan. Ang pinakamabilis na daan ay hindi shortcut. Ito ay isang bangin. Ano ang masasabi mo tungkol sa kaligtasan ng pagkain? May nais kang sabihin sa buong industriya. Hindi na kailangang mag-akyat ng mga panawagan. Ang sabi ng tatay ko, kung ano ang kinakain ng manok, yun din ang kakainin ng tao. Ngayon, ilalagay mo na. Bawat kutsara ng inilalagay sa pagkain ay may kasamang bagay maliwanag. Maaaring ang langit ay makikita sa pagkain ng iyong sariling pamilya. Ang taong naghahanda ng pagkain sa mesa. Ikaw mismo ang pinakamalaking tagapagbantay sa iyong sarili. Ako ay naglilingkod sa pagkain ng 30 taon. Mula sa pambansang hapunan hanggang Michelin. Ito ang pinakamasarap na sabaw na nainom ko sa buong buhay ko. Ang pinakamaraming lalim na chicken soup. Hindi nagdagdag ng isang butil ng energy. Hindi naglalaman ng kahit isang patak ng alak sa pagluluto. Ito ang tunay na lasa ng manok mismo. Bawat hibla ng karne ng manok na ito. Bawat patak ng sabaw. Lahat ay nagsasabi sa iyo kung paano siya pinalaki. Ginoo Lu, sandali lang. Gusto naming makipag-ugnayan sa inyo para sa isang eksklusibong kasunduan sa buong bansa.
Simula sa 100,000 piraso bawat taon ang presyo. Ang bilang na ito, Ang sagot ko ay katulad ng sinabi ng kasalukuyang istasyon ng telebisyon. Hindi eksklusibo. lumampas sa 3 milyong yuan ang kita mula sa maraming tindahan sa loob. Kakayanin mong malagpasan ang bawat isa. Sino ang pinakamainam na pagbebentahan ng manok? Sinasabi, maaari mong unahin ang karapatang makuha si Bian. Ito ay prinsipyo. Nagtatrabaho ako bilang isang procurement specialist ng 20 taon. Ito ang unang beses na tinanggihan ako gamit ang salitang prinsipyo. Ginoo Lu, ipagpapatuloy ko ang pagbili ng manok mo. Pero tao, yummy rent entity. Muling tumanggi ka na naman sa isang pagkakataon. Alam mo ba kung magkano ang nawala mo nang mag-isa ka lang? Mas alam mo na mas marami pa kaysa sa 2 beses na nagdaang. Nasasaktan ka ba o hindi? Kunti lang ang kitain. Matulog ka ng mas mahimbing. Maganda ang kita sa negosyong ito. Ang manok namin ay nanalo ng gintong medalya sa probinsya. Yung sertipikasyon na nakuha mo noon ay isang county level na eksperto sa pagpapalaki ng hayop. Ito ay ang pinakamahusay na produktong manok sa buong lalawigan. Yung lasa na pinangangalagaan mo buong buhay. Sabi ng presidente ng hurado, ito ang pinakamainam na chicken soup na nainom niya sa buong buhay niya. Hindi mo nilimutan kahit isang salita. Walang isang letra na nasayang sa pag-alala. Kagawad na si Lu Yuanzhao. Ang modelo ng ekolohikal na pagpapalaki sa Bixi Village niyo. Ang lalawigan ay nagsagawa na ng kumpletong espesyal na pananaliksik. Ang aming konklusyon ay, ang pamamaraang ito ay hindi lamang teknikal na mature. Maaaring gawin sa ekonomiya. At higit sa lahat, ito ay maaaring kopyahin. Maaaring ay promote. Sabihin mo lang ang nasa isip mo ng direkta. Huwag matakot sa leader. Mayroon akong isang hindi paganap na naitatag na hiling. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito upang ihain ito. Sabi mo, ang aking ama ay nag-iwan ng isang talaan tungkol sa pagpapalaki sa King Mountain. Nakatala dito ang 37 na uri ng resipe ng halamang gamot at 58 na uri ng pagpapalaki. Maraming barangay ang may ganitong sitwasyon. Ang kulang nila ay hindi ang mga resipe. Ito ay isang kumpletong sistema ng promosyon. Kung ang lalawigan ang mangunguna, ipalabas ang mga pamantayang ito. Gawing isang pangkalahatang material para sa promosyon ng ekolohikal na pagpapalaki ng hayop sa buong lalawigan. Pahintulutan ng mga tao sa Nongji Station na magturo. Hayaan ang kooperatiba na matuto. Kaya hindi ito tungkol sa isang kooperatiba namin. Magiging isang pampublikong produkto siya. Lahat ng angkop na baryo sa buong probinsya ay makikinabang. Yung ideya na binanggit mo ay napakagandang konsepto. Pero kailangan kong itanong sa iyo ang isang praktikal na tanong. Ibinunyag mo ang lahat ng mga pamantayan sa teknolohiya. Hindi ka ba nag-aalala sa mga hindi sumusunod sa mga pamantayan? Kahit na ang mga mapanirang farm. Gamitin ang iyong mga pamantayan para mangloko at mangakit. Pasikatin ang masamang imahe ng iyong brand. Hindi ako nag-aalala. Dahil ang pinakamalaking balakid ko ay hindi ang teknolohiya. Ito ay ang puso ng tao. Tatay ko ay nag-alaga ng manok buong buhay niya. Hindi ito pera na naipon. Ito ay tiwala. Ang teknolohiya ay pwedeng kopyahin. Hindi mo maaaring gayahin ang tiwala. Majinbao ang pinakamagandang halimbawa ng maling gawain. Kinopya niya ang format ng kontrata ko. Kinopya niya ang aking modelo ng kooperatiba. Kahit pati ang plano ko para sa kamera kinopya niya. Ngunit nang gawin niya ang hakbang na maglagay ng masamang bagay sa pagkain ng hayop. Wasakin lahat ng kinopya mo. Ang kabataan ay nananatili sa ganitong pananampalataya. Kinuha ko ang sinabi mo kanina. Maaaring kopyahin ang teknolohiya. Hindi mo maaaring kopyahin ang tiwala. Ang linyang ito ay napakahalaga. Plano ng pagpapalaganap sa buong probinsya. Ako mismo ang nagbabantay sa form ng aplikasyon ni Yuanzhou ngayong araw. May 3 pang mga nayon pananais sumali sa sistema ng kooperasyon. Ang Green Mountain County, Qingshi Village. Alam mo na ito. Mayroon ding sityo ng Shikiao sa lungsod ng Kangyon. Nakita ang barangay Longtan. Kailangan magkasama-sama ang halos lahat ng mga bahay para makalapit. Ngunit may isang kondisyon. Sa bawat paglawak ng isang nayon, magpapadala tayo ng mga tao dito para sa pang-araw-araw na pamamahala. Isang responsable sa pagmamanman ng kalidad. Hindi pwedeng palaging nakatambay ang mga ipinadala doon. Kailangan nilang matutunan mismo nila. Kapag natutunan na nila, ibigay ang base sa kanila. Tanging ang karapatan sa tatak at ang karapatan sa pagsusuri ng kalidad ang aming pinanghahawakan. Parang sa nayon ng berde na bato. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi pwedeng kumuha ng sobra kung hindi kaya. Hindi ito ang hindi pwedeng madagdagan. Kapag hindi pa sapat ang kakayahan, hindi pwedeng magdagdag. Kapag naging matatag na ang mga pakpak, magandang produkto ay hindi dapat itago, dapat ipamahagi. Ang pulbos ng pine needle na halo sa mais harina.
Lasa na 30 araw ang lasa. May amoy ng pin sa karne. Ito ang ama ni Ginoo Lu, ang aming Pangulo na si Lu Qingshan. Ginugol ang 3 taon sa paulit-ulit na pagsusubok. Ito lamang ang nakumpirmang result. Alam ninyo, ano ang mga pangunahing puntos sa paggamit ng resipe na ito? Ang mga pine needle ay kailangang natural na mahulog sa taglagas. Huwag gumamit ng mga berdeng igos na kinolekta mula sa puno. Bakit? Dahil sa mga pine needle na natural na nahulog sa taglagas. Ang wax layer ay oksidado na. Tandaan na kailangan ng tiyan at bituka upang maabsorb ang mga berde na igos na nahuhugot. Ang manok ay magdudumi kapag kinain ito, mga ganitong detalye. Nakasulat na lahat sa manual. Libre ang bawat isa ng isang kopya. Pwede mo ring kunin at ipaprint ulit. Libre si Director Xiao Chen. Ang manual na ito, mas maganda ito kaysa sa mga binili kong mga teknik sa agrikultura noon. Ang mga aklat na iyon ay masyadong malalim. Nag-aaral ako ng 3 taon sa elementarya pero hindi ko maintindihan. Kaya kung basahin ito, nakasulat sa itaas. Lahat nito ay mga halamang gamot na alam namin sa bundok. Yuan Zhao, halika tingnan mo ito. Ang 1 taong anibersaryo ng paglulunsad ng Open Knowledge Po. Ang bilang ng mga nag-download ay lumampas na sa 32,000. May 43 na lokal na kooperatiba sa mga lalawigan. Nagmamalaki kaming nag-aalaga ng manok ayon sa aming mga pamantayan. At mayroon ding 17 na user na nagpadala ng feedback. Nakabase sila sa aming resipe. Gumawa ng mga lokal na pagbabago. Tingnan mo, isang matandang magsasaka sa bayan ng Kangyun. Nagdagdag ng 1 talent sa recipe ng pine needle powder. Ang pagdaragdag ng balat ng kahel sa 3 pirasong karne ay nagdagdag ng 1 layer ng matamis na balik. Napatunayan na matagumpay ang 2 eksperimento. Nagtataka si Chen Mo kung bakit hindi niya naisip ang feedback. Luyang dilaw at pine needle na magkasama, isang mainit at isang malamig na kombinasyon. Totoo ngang kaya nitong pag-ugnayin ang unang bahagi at huling bahagi para mapataas ang antas ng lasa. Ipapadala agad ni Yan He kay Sun Bo. Hayaan siyang beripikahin ang kaligtasan ng kanyang asawa. Kung pumasa sa susunod na bersyon ng pamantayan, isusulat ang pangalan bilang tagapangulo ng Barangay Stonebridge, Kangyun County, na nagsusulong ng pagbabago. Tatay, nasubukan ko na lahat ng 3 sinabi mo. Kung ano ang kinakain ng manok, yun din ang kinakain ng tao. Nasa tao ang Diyos, nakikita niya lahat. Si Ma Jinbao ay tuluyang nabigo. Nasa proseso rin ng pagdinig ang kaso ng Yongsheng Group. Magkaroon ng tamang sukat sa kakayahan. Kung masyadong maraming kinain, hindi masasarapan. Tama nga, kaya ngayon bawat hakbang ko ay maingat. Mas maingat na ngayon kaysa dati sa paglakad. At ang huli, ang pinakamahalagang bagay ay hindi manok. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ka. Pinakamahalaga. Ngayon ay ginagamit na ng mahigit 40 lalawigan ang iyong reseta. May ilang matandang magsasaka pa ang tumulong sa iyo na pagandahin ang reseta. Dapat kang maging masaya sa langit, di ba? Ang akusado na si Zhang Jiangwu. Ikaw bilang bahagi ng Yongsheng Group, pangalawang pangkalahatang direktor na namamahala sa produksyon at kontrol ng kalidad. Nangyari ba ito noong Marso 2022? Tinatanggap na ang isinumite ng Departamento ng Teknolohiya. Mabilis na epektong pampabilis ng paglipat. Ulat ng pagsusuri sa sangkap at ulat ng babala sa panganib. Nakatanggap mula sa ulat. Tungkol sa malinaw na babala sa panganib tungkol sa Lake Power Pill. Nakita mo ba noong oras na yon? Nakita mo ano ang ginawa mong hakbang? Ang taon ng mga butas ng pag-ukit ng 21 na mga turtle. Ito ang pinakasentral na katotohanan sa kasong ito. Sa iyong paningin, isa lang itong simpleng problema sa kalkulasyon ng gastos. Ang akusado na si Zhang Jiangwu. Hatulan ng 7 taong pagkakakulong at hindi pagbibigay ng 80 milyon yuan na pondo. Yongsheng Group pinatawan ng multa na 50 milyon yuan. Kanselahin ang lisensya sa paggawa ng pagkain. Palaging papasok sa industriya ng pagkain. Mula sa iyong pananaw, si Yuan Zhu ay nakikita. Ang kaso ni Ma Jinbao at ng Yongsheng Group. Mayroon bang mga pagkakatulad? Ano ang pinagmulan nito? Lahat sila ay sobrang nagmamadali. Nagmamadaling kumita ng pinakamalaking pera sa pinakamaikling oras. Pero ang industriya ng pagpapalaki ay hindi katulad ng internet. Hindi mo pwedeng gamitin ang double speed. Magpatakbo ng 3 beses na bilis para mag-alaga ng isang manok. May sarili nitong mga batas sa paglaki. Gusto mong pilitin na pabilisin ng sobra. Kailangan nalang gamitin ang mga bagay na hindi dapat gamitin. Hindi ito usapin ng teknolohiya. Ito ay isang issue ng pagkatao. Mukhang pinakamabilis ang mga taong ginamit ang shortcut. Pero ang pinakamabilis na makarating sa huli ay ang bumaba rin agad. At ano ang mangyayari sa taong nakarating sa huli? Ang taong nakarating sa huli,
Naglalakad tayo sa isang daan. Pero hindi niya kailanman hiningi sa iba na buksan ang pihitan para sa kanya. Dahil ang likod ng pintuang iyon ay hindi matibay. Ito ay isang bangin. Resulta ng pambansang pagpili ng mga mahusay na kaso sa pagpapaunlad ng mga rural na lugar. Ang nanalo sa taunang top 10 na pinakamahusay na kaso ay Kooperatiba sa Ekolohikal na Pagsasaka ng Landong Lu sa Bixing, Guli ng Aprikot. Gamit niya ang isang lumang notes na iniwan ng kanyang ama. Nagdulot ito ng pag-unlad sa 14 na mga baryo. 237 na mga magsasaka ang nagsimula sa sama-samang landas ng ekolohikal na pagpapalaki ng hayop. Inilabas niya ang 37 na uri ng mga resipe ng halamang gamot. At kasama ang 58 proseso ng pagpapalaki. Hayaan ang pagbabahagi ng kaalaman na maging bagong paraan para sa pagbangon ng mga nayon. Hindi ako mahusay magsalita. Magkukwento na lang ako ng isang maliit na kwento. Mahigit 3 taon na ang nakalipas. Ang aking ama ay nakahiga sa kama ng ospital sa bayan. Ipasok mo ang lumakong notebook sa kamay ko. Sinasabi niya na si Yuanzio. Ang kasanayan ng 3 henerasyon ng pamilya namin sa pagpapalaki ng manok. Huwag mong hayaang maputol niya ako, nandito ako ngayon. Nais kong gamitin ang pansin ng buong bansa. Sabihin mo lang sa tatay ko, Dad. Hindi tumigil ang iyong kasanayan. Hindi ito tumigil. Ngayon ay may higit sa 200 pamilya ang gumagamit ng recipe na iyon. Yung pine needle powder na sinubukan mo noong araw na nabigo ka ng 6 na beses. Ngayon ay isang kuya na nagngangalang Zhang Yongfu. Nagdagdag ng isang si Chen Kei. Mas masarap na. Nakita mo ba sa langit? Naglalaro ba ng kasiyahan ang nagwagi ng pambansang gantimpala? Masaya ako. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na mas ikaliligaya ko. Kagabi sa lugar ng pagtitipon, may isang matandang sekretaryo mula Qinghai na nakaupo sa tabi ko. Nagsimula ang kanilang baryo noong nakaraang taon. Gamitin ang ating pamantayan sa pagpapalaki ng mga kabayo. Ang unang paglabas ngayong taon, ang netong kita na ito, alam mo ba na 40 milyon? 40,000 sa isang maliit na nayon sa mataas na plataporma na 3,000 metro ang taas. Ibig sabihin nito ay ang mga batang buong baryo. Sa tag-init na ito, bawat isa ay makakatanggap ng isang dagdag na balabal na pufay jacket. Maaaring magtayo ang paaralan ng isang bagong heating boiler. Ikaw na tao. Nakuha mo ang pambansang gantimpala pero hindi ka kailanman naging masaya tulad nito. Yung nayon sa Qinghai kumita ng 400,000 yuan. Para kang masaya na para kang batang nakakita ng candy. Sige, umuwi na tayo sa bunganga ng aprikot. Hinintay pa ng manok na pakainin. Ayokong magsalita ng mga magagandang salita. Gusto ko lang dito. Sa bakuran ng tatay ko. Harap-harap sa harap ninyo. Magkwento ng isang bagay. Ang librong ito ng talaan. Ang tatay ko ay nag-inat nito ng 30 taon. Noong 3 taon na ang nakalipas nang bumalik ako. Akala ko ang aking mamamana ay ang mga bagay na ito. Pero kalaunan na pagtanto ko na nagkamali ako. Ang dapat kong ipamana. Ito ang isang pangungusap. Ang 3 pangungusap na ito. Ang aking ama ay ginugol ang 30 taon. Ginamit ko ang 3 taon. Ngayon ay ibinibigay ko sila sa bawat isa sa inyo na narito. Muling ipapasa ito sa mas maraming tao sa hinaharap. Ipapadala ito sa mas malalayong mga nayon. Mas mataas na bundok. Tignan mo, nagsimula ito dito sa guli ng aprikot na bulaklak. Pakanan ay ang Bixi Village. Sa karagdagang kanluran ay ang nayon ng bato ng asul. Pinagsama-sama ang 3 baryo na ito. Kamakailan lang ay nakabenta tayo ng halos 100,000 piraso. Yung maliit na bahagi pa sa timog at ang Longtan Village. Ang Peach Blossom Valley na may bangka ay natatakpan ng bundok sa mas timog na bahagi pero ngayong gabi. Sila rin ay nagdiriwang sa unang batch na lumabas na 16 na mga nayon. Naaalala mo ang lokasyon ng bawat bundok. Hindi lahat ng bundok ay pinanghuhuli ng lupa habang nakaluhod. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa iyo ikaw? Never thought did anything remarkable. Ito lang ay paulit-ulit ang ginawa ng tatay mo. Dinagdagan mo ng 16 na nagusali. Lahat ng tao sa nayon ay gustong sumama sa iyo sa isang bagay. Kung ganito na ang ginagawa mo, parang ordinaryo na lang ito. Iyon ang kakayahan ng bundok. Ito ay kakayahan ng lupa. Kakayahan ng manok. Naghahawak ang tatay ko ng isang tali sa unahan. Hinawakan ko lang ang dulo ng tali. Ipagpatuloy lang ang paghila papunta sa unahan. Hahaha. Tingnan ang mga kalyo na inukit ng walang buto na manok sa buong buhay nila.
Isang tao lang ang pwedeng tumakbo ng mabilis. Isang grupo lang ang makakarating ng mas malayo. Sa pamamagitan lamang nito, igalang sa lahat ng nananatili sa lupa. Lahat ng paaralan ay pumasa. Si Lila o si ang nahalal na bagong mayor ngayong taon. Ako, si Lilausi, sa buong buhay ko, hindi pa naging ganito kalaki ang posisyon na nakuha ko. Hindi pa nga ako naging leader ng grupo. Alam ko na mag-aalaga lang ako ng manok. Nagpapalaki mula umaga hanggang gabi. Baka ganito na lang tayo. Sa hinaharap, ang mga bagay sa baryo ay desisyonan ng lahat. Kung may malalaking desisyon, maghanap lang sa akin para sa mga errands. Mahilig ako sa pagtakbo ng mga errands, hahaha. Pangatlong pang-apat. Mas mahal ka pa kay Madigi. Alam mo kahit papaano na hindi ka karapat dapat maging opisyal. Sapat na yon. Malapit na tayo.